Ngayon, irerepaso natin ang isang napakainit na pelikula na nagkukwento tungkol sa isang matabang batang lalaki na ang pagtatapat ng pag-ibig ay tinanggihan ng isang mayaman at batang dalaga, at nilait siya nito sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na baboy. Kaya naman, determinado siyang maging gwapo at bumuo ng plano para maghiganti sa mayaman at batang dalagang iyon. Ang pangalan niya ay Makabe, at ginugugol niya ang bawat araw sa paghanga sa kanyang sarili sa harap ng salamin dahil napakagwapo niya, nagpapakasasa sa kanyang perpektong pangangatawan. Maging ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay napapagod na sa kanyang narsistikong kuya. Hindi man lang siya nag-aabala na magmerienda para makatipid ng kahit isang calorie. Naghahanda ang kanyang loli mom ng isang buong mesa ng pagkain para kay Makabe sa umaga, ngunit sa kanyang mga mata, puro sebo at sobrang calories lang ito, kaya nagmamadali siyang pumasok sa paaralan. Lumalabas na ngayon ang unang araw ni Makabe sa kanyang bagong paaralan. Ang tanging pamantayan niya ay ang pagiging gwapo ay nangangahulugang nasa iyo na ang lahat, at kung hindi ka maganda ang hitsura, itinuturing kang walang halaga. Sa sandaling humakbang siya sa paaralan, agad niyang nabihag ang puso ng maraming babae. Habang ang ibang mga lalaki ay napapahamak sa palihim na pagtingin sa damit na panloob ng mga babae, si Makabe, dahil sa kanyang kagwapuhan, ay nagpaparamdam sa mga babae na gusto nilang buong pagmamalaking ipakita ang lahat sa kanya. Biglang napansin ni Makabe ang isang malaking grupo ng mga estudyante na nagkakatipon. Lumalabas na ang mga lalaking ito ay sinusubukang itapat ang kanilang nararamdaman sa beauty queen ng paaralan. Kilala siya bilang Ice Princess. At ang lalaki ay nagsimulang magbigay ng mga pahiwatig, bumibigkas ng mga tula at ipinagmamalaki kung gaano kayaman ang kanyang pamilya. Sa kanyang pagkagulat, inihayag ng Ice Princess sa madla ang listahan ng mga masasamang gawa na nagawa niya. Dahil dito, agad siyang minaliit ng lahat at nilayuan. Sa huli, binigyan ng Ice Princess ang lalaki ng isang kakatawang palayaw, na nagdulot ng takot maging kay Makabe sa Ice Princess na ito. Sa sandaling ito, naalala ni Makabe ang kanyang matabang nakaraan. At habang bumabalik siya sa realidad, napagtanto niya na nakatulog siya sa klase, na tuluyang sumira sa kanyang imahe bilang isang gwapong Diyos. Biglang lumapit ang class president na si Futaba para makipagkaibigan sa kanya, at si Kojira, ang kanyang bagong kaibigan, ay nagdala rin kay Makabe ng sandwich. Napagtanto ni Makabe na kung kakainin niya ang sandwich na ito, kakailanganin niyang mag 100 push-ups para makabawi. Pareho silang humahanga kay Makabe sa pagiging gwapo at mahusay sa pag-aaral. Biglang lumitaw ang Ice Princess at hinablot ang kwelyo ni Makabe. Lumalabas na hinahanap niya ang lalaking sumulat ng love letter sa kanya. Lumalabas na ang lalaking may salamin iyon, kaya hindi siya nag-atubiling bigyan ito ng palayaw na clumsy prince at pinunit ang love letter sa harap mismo nito. Pagkaalis niya, sinabi ni Kojire kay Makabe na ang Ice Princess ay kilala sa pagkamuhi sa mga lalaking nagngangalang Aki. Nang marinig ang pangalang Aki, nagulat si Makabe, napagtanto na si Aki ang target ng kanyang paghihiganti nang lumipat siya sa paaralang ito. Kaya naman, nagsimulang magplano si Makabe na bantayan si Aki. Ipinaalam ni Kojire kay Makabe na karaniwang pinapapunta ni Aki ang kanyang katulong na si Yoshino para bumili ng tanghalian at kumakain siyang mag-isa. Kaya sinimulan niyang subaybayan ng malapitan si Aki para makita kung mayroon siyang anumang mga lihim. Naghanap si Makabe sa kung saan-saan at sa huli ay natuklasan silang dalawa sa isang bodega. Noong magsisiyasat na sana siya ng mas malalim, natakot siya sa isang gagamba, at doon siya natuklasan ni Aki. Kaya nagpanggap si Makabe na parang napunta lang siya sa maling lugar. Bigla niyang napansin na maraming kinakain si Aki, at lumalabas na ito ang kanyang lihim. Napagtanto ni Makabe na natukoy na niya ang kahinaan ni Aki. Kaya, nagpa siya siyang umalis, ngunit nagsimula na ring magbigay ng atensyon si Aki sa kanya, at patuloy na sinusubukan ni Makabe na lapitan si Aki ngunit patuloy siyang tinatanggihan nito. Sa hapon, habang naghihintay si Aki kay Yoshino na bumili ng pagkain, nakatagpo niya ang lalaking may salamin na pinahiya niya kaninang umaga. Bigla nitong hinawakan ang buhok ni Aki at binalak na gupitin ito. Sa kabutihang palad, dumating si Makabe sa tamang oras para maging bayani at iligtas ang dilag. Sa kabila ng sakit, sinubukan niyang magmukhang maayos sa harap ni Aki. Dahil dito, naantig si Aki sa kanya. Sa sandaling ito, naalala ni Makabe ang sarili niyang nakaraan. Lumalabas na noong bata pa siya, sobra siya sa timbang at madalas na binubuli sa harap ng bahay ni Aki. Hindi inaasahan, lumabas si Aki at itinaboy ang mga batang iyon para tulungan siya.
Akala niya ay mabuting babae si Aki. Ngunit isang araw, tinanggihan nito ang kanyang pagtatapat at nilait siya sa pagtawag sa kanya na baboy. Kaya, sa pagkakataong ito, nagbabalik si Makabe nang may determinasyon na paibigin si Aki sa kanya at pagkatapos ay tanggihan ito bilang kanyang plano sa paghihiganti. Kinaumagahan, nagulat ang lahat nang makita ang sugatang kamay ni Makabe, ngunit ipinaliwanag niya lang ito bilang isang aksidente dahil sa kanyang kawalan ng pag-iingat. Biglang nakatuklas si Makabe ng isang sulat sa kanyang locker. Sa pag-aakalang isa lamang itong ordinaryong love letter, nakakagulat na tinukoy siya ng sulat bilang baboy, na nag-trigger sa kanya dahil napagtanto niyang may nakakaalam sa kanyang nakaraan. Pagpasok niya sa silid-aralan, sinusubukan ni Makabe na alamin kung sino ang nakakaalam ng kanyang lihim dahil itinago niya ang nakaraang ito sa lahat, at kung malalaman ng mga tao, sisirain ito ang kanyang imahe bilang isang gwapong Diyos. Lumalabas na mula nang tanggihan siya ni Aki, nagsanay siya ng husto kasama ang kanyang lolo. Bigla niyang hindi sinasadyang nakita si Yoshino na bumibili ng mga pastry para kay Aki, na naging sanhi ng pagkatisod nito sa harap ni Makabe. Hiniling niya kay Makabe na tulungan siyang bumili ng tinapay. Noong paalis na si Yoshino, tinanong ni Makabe kung para kay Aki ang pagkain, at nag-alok din siyang tulungan si Yoshino na ihatid ang pagkain kay Aki. Ituring na lamang itong paraan para bayaran ang pabor sa pagbili ni Makabe ng pagkain para tulungan si Yoshino. Lumalabas na sinusubukan niyang kumpirmahin kung natuklasan nga ba ni Aki ang kanyang lihim. Sa sandaling ito, mas nadarama ni Makabe na mas kaibig-ibig si Yoshino kaysa sa Ice Princess na si Aki. Kaya nakarating na si Makabe sa kinaroroonan ni Aki. Sa puntong ito, nagsimula siyang lumapit para kumpirmahin kung si Aki nga ba ang sumulat ng sulat. Kaya naman, nakipag-flirt siya kay Aki at agad na umalis, na nag-iwan dito na namumula. Lumalabas na natutunan ni Makabe kung paano makipag-flirt mula sa romance manga. Sa hapon, habang masayang umuuwi si Makabe, nahulog siya sa isang patibong. Sa sandaling ito, napagtanto niya na ang taong sumulat ng sulat na tumatawag sa kanya na baboy ay sa katunayan ay si Yoshino. Ikinagulat ito ni Makabe at nagpaalala sa kanya na si Yoshino ay nandoon din sa mansyon sa litrato, na nagdulot ng pagkadismaya dahil naniniwala siyang nabunyag na ang kanyang plano. Biglang sinabi ni Yoshino, tutulungan kitang maghiganti kay Aki. Kinaumagahan, kahit hindi niya naiintindihan ang mga intensyon ni Yoshino, ipinagpatuloy ni Makabe ang kanyang sariling plano para sa paghihiganti kay Aki. Ang kasalukuyan niyang layunin ay makuha ang contact information ni Aki. Biglang dumating si Futaba at humingi ng tulong kay Makabe sa pagbubuhat ng isang tumpok ng mga dokumento. Kaya naman, nagpa siya si Makabe na subukang hingin ang kanyang numero, ngunit wala pa siyang karanasan sa paghingi ng numero ng babae noon, kaya sa huli ay tumakbo na lang siya palayo. Habang naglilinis siya, nahanap ni Futaba si Makabe, at bigla nitong ipinahayag ang kagustuhang manood ng sine kasama siya. Napagtanto ni Makabe na interesado si Futaba na makipag-date sa kanya. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Makabe dahil ang focus niya ngayon ay kay Aki lamang. Dahil dito, nalungkot si Futaba at umalis. Samantala, nagpakasasa si Makabe sa katotohanang may isang babaeng nagtapat ng nararamdaman sa kanya. Biglang lumitaw si Aki sa likuran niya. Kaya naman, sinamantala ni Makabe ang pagkakataon para ayain si Aki na makipag-date. Nakakagulat, agad itong pumayag. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kadali iyon. Ngunit pagdating ng hapon, naghihintay pa rin si Makabe, at hindi samipot si Aki. Bigla siyang nakatanggap ng sulat na may mga tagubilin na pumunta sa isang mala-detective na pakikipagsapalaran. Pagkatapos ng ilang sandaling paglalaro sa mga manok, sa huli ay nahanap niya si Aki, ngunit may isinulat itong malaking papel na may salitang, reject, na nagpagalit sa kanya, na pagtanto na pinaglaruan lang siya ni Aki. Biglang dumating si Yoshino para hanapin si Makabe, at ibinigay niya rito ang phone number ni Aki. Kinaumagahan, ipinaalam ni Futaba sa buong klase na sino mang makakuha ng mababang marka sa pagsusulit na ito ay kakailanganing dumalo sa supplementary classes sa loob ng isang buwan. Ngunit hindi nag-aalala si Kojiro, at iniisip ng lahat na napakatalino niya. Gayunpaman, dahil ang kanyang mga grado ay hindi kailanman lumampas sa average, nagpa siya si Makabe na turuan si Kojiro para matulungan itong makapasa sa pagsusulit na ito. Bigla niyang nakita na nandoon din si Aki. Lumalabas na tinuturuan din niya si Yoshino. Kaya, hindi pinalampas ni Aki ang pagkakataong asarin si Makabe dahil sa pagkakaprank niya noong nakaraang araw.
Naalala ni Makabe ang pangako ni Yoshino na tutulungan siya sa kanyang plano sa paghihiganti. Kaya nagpasya siyang makipagkumpetensya kay Aki para makita kung sino ang makakakuha ng pinakamataas na marka sa pagsusulit. Kung mananalo si Makabe, oobligahin si Aki na makipag-date sa kanya. Ngunit kung matatalo siya, maaaring magsulat si Aki ng isang mapanirang palayaw para sa kanya at ikalat ito sa buong paaralan. Hindi lang iyon, idinagdag din ni Aki ang kondisyon na dapat siyang ibili ng tanghalian hanggang sa mabusog siya. Kaya naman, pareho silang nagsimulang magkompetensya sa pagsusulit. Nang gabing iyon, kampante si Aki na mananalo siya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Yoshino na nakamit ni Makabe ang pinakamataas na marka noong lumipat siya ng paaralan, na ikinagulat ni Aki. Binigyan pa ni Yoshino si Aki ng libro na may mga dating tips. Sinubukan ni Makabe na makipag-ugnayan kay Yoshino para sa tulong, ngunit hindi inaasahang tumanggi ito dahil nagdesisyon siya sa sarili niyang kagustuhan. Kinaumagahan, nang nagkabanggaan sila, agad nilang tinanong ang isa't isa tungkol sa mga aralin. Napagtanto ni Makabe na sarili lang niya ang maaari niyang asahan para manalo, kaya nagpatuloy siya sa pag-aaral ng husto kasama si Kojiro. At sa wakas, dumating ang araw ng pagsusulit. Salamat sa tulong ni Makabe, nagawang makapasa ni Kojiro sa pagsusulit sa umaga. Noong bumili si Makabe ng inumin, muli niyang nakatagpo si Yoshino. Bigla siyang binigyan nito ng isang karton ng gatas, na nagdulot ng matinding pagkalito kay Makabe, ngunit ininom niya pa rin ang gatas ng hindi inaasahan. Sa pagsusulit sa hapon, nagsimulang sumakit ang tiyan ni Makabe. Kaya mabilis na napagtanto ni Makabe na may inilagay si Yoshino sa gatas, na naging dahilan para hindi niya matapos ang pagsusulit dahil kailangan niyang magmadali sa banyo. Sa hapon, galit na pinuntahan ni Makabe si Aki para lamang malaman na may lagnat ito at humingi ng pahinga para sa araw na iyon. Bigla siyang nakatanggap ng text message mula sa kanyang nakababatang kapatid na nagsasabing pareho silang masakit ang tiyan dahil sa lutong tanghalian ng kanilang ina. Akala ni Makabe ay siya lang ang napilitang dumalo sa extra classes. Nakakagulat, napilitan din si Aki na dumalo sa extra classes tulad niya. Kinabukasan, biglang ipinaalam ni Yoshino kay Makabe na pumayag si Aki na makipag-date sa kanya, na ikinagulat ni Makabe. Kahit hindi niya naiintindihan ang nangyayari, nagbihis siya ng gwapo ng maaga. Hindi inaasahan, nang dumating siya, nakita niya si Aki na nakasuot ng princess dress. Lumalabas na ito ang kanyang unang date, kaya gusto niyang maging espesyal ito. Tinawagan ni Makabe si Yoshino para humingi ng payo sa pakikipag-date. Kaya pareho silang nagsimulang manood ng sine at kumain ng magkasama. Ngunit ang suot ni Aki ay napaka-quirky kaya nakakuha ito ng maraming atensyon mula sa mga tao sa paligid nila. Dahil dito, isinama siya ni Makabe sa shopping. Hindi inaasahan, narinig niya ang sigaw ni Aki mula sa changing room. Kaya sumugod si Makabe sa loob para lamang masuntok at mawalan ng malay. Nang magkamalay siya, natagpuan ni Makabe ang kanyang sarili na nakahiga sa kandangga ni Aki. Ngunit nagmamatigas pa rin si Aki at idineklara na tapos na ang date. Lumalabas na ang lahat ng plano para sa date na ito ay isinaayos ni Yoshino. At nagsimulang tanggapin ni Makabe si Yoshino bilang kanyang master. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Makabe ang kanyang planong ligawan si Aki. Kaya, pagpasok niya sa silid-aralan, patuloy siyang tumitingin dito at nagsabi pa ng ilang cheesy lines mula sa romance manga, na nagpadama kay Aki ng pagkailang. Pagkatapos ng klase, nagsimulang umulan. Kaya sinamantala ni Makabe ang pagkakataon na ipahiram ang kanyang payong kay Aki. Habang siya mismo ay tumakbo pa uwi sa gitna ng ulan, iniisip niya na ang kanyang plano ay magpapaibig kay Aki sa kanya. Ngunit hindi inaasahan, sinabi ni Yoshino na masyadong cheesy ito, kaya sinabihan niya itong maging mas cool sa susunod. Nang gabing iyon, bumalik si Makabe sa pag-aaral ng manga at napagtanto na ang mga cool na lalaking bida ay laging kinagigiliwan ng mga babaeng karakter. Kaya naman, kinaumagahan, nagsimulang umarte si Makabe ng mas cool at mas malayo, hindi na nagbibigay ng atensyon kay Aki. Habang sinusubukan ni Aki na ibalik ang payong sa kanya, patuloy siyang hindi pinapansin. Inakala niya na gumana ang kanyang plano. Ngunit nagulat siya nang hindi rin siya pansinin ni Aki at umalis. Agad na nagbigay ng senyales si Yoshino kay Makabe na kailangan niyang panatilihin ang kanyang aura ng pagiging cool. Kaya patuloy niyang iniiwasan si Aki, na lalong nagpadama dito ng pagkailang. Hindi inaasahan, sa hapon, hindi na ito natiis ni Aki at agad na hinanap si Makabe.
Sinubukan niyang maghanap ng paraan para makatakas, ngunit nahuli si Makabe ni Aki, na nagtanong sa kanya, ano ba ang ginagawa mo? Sa sandaling ito, tinanong ni Aki kung bakit niya ito iniiwasan. Napagtanto ni Makabe na nagtagumpay ang kanyang plano nang makita ang nahihiyang ekspresyon ni Aki. Nakaramdam siya ng pagkailang at hindi alam kung paano magpapaliwanag, kaya nagpa siya siyang hanapin si Yoshino para sa payo sa mga susunod na hakbang ng plano. Sa puntong ito, patuloy na nakiusap si Makabe kay Yoshino para sa tulong. Pinayuhan siya ni Yoshino na sumulat ng sulat, at noong ilalagay na sana ni Makabe ito sa locker ni Aki, nahuli siya nito. Nakakagulat, malamig na itinapon ito ni Aki sa basura at pinagalitan pa siya bago tumakbo palayo. Naiwang naguguluhan si Makabe at hindi naintindihan ang nangyari. Dumating naman si Yoshino at sinabihan siyang hayaan siyang humawak nito. Gayunpaman, nagsimulang maramdaman ni Makabe na masyado na siyang nagiging passive sa kanyang plano sa paghihiganti. Napagtanto niya na ito ang kanyang plano para sa paghihiganti, kaya nagpa siya siyang hawakan ang mga bagay-bagay sa sarili niyang mga kamay. Sa kabilang banda, hindi pumasok si Aki sa paaralan at naupo sa parke. Nakita niya si Makabe na nakikipag-usap kay Yoshino. Sa makatuwid, inisip ni Aki na sinusubukan ni Makabe na mahalin silang dalawa ng sabay, na nagpagalit kay Aki. Biglang lumapit si Yoshino para makipag-usap sa kanya. Si Yoshino ay mapagmahal pa rin gaya noong bata pa sila, laging nandoon para aliwin si Aki. Lumalabas na kinamumuhian ni Aki ang mga lalaking nagsisinungaling dahil inabandona siya noong bata pa siya. Biglang binanggit ni Yoshino ang matabang batang lalaki mula sa kanilang nakaraan at tinanong kung gusto pa rin ba ni Aki ito, na nagpamula kay Aki. Biglang nawala si Yoshino. Sa puntong ito, patuloy na iniisip ni Aki ang matabang batang lalaki noon, at hindi alam ni Makabe kung gusto ba talaga siya nito. Biglang may kotseng humaharurot patungo kay Aki. Mabuti na lang at dumating si Makabe sa tamang oras at hinila pabalik si Aki, na nagsasabing, kung may mangyari sa iyo, talagang malulungkot ako. Dahil dito, nagsimulang magkaroon ng nararamdaman si Aki para kay Makabe. Biglang may isa pang babaeng lumitaw at humingi ng paumanhin kay Aki dahil sa hindi sinasadyang pagkakabunggo sa kanya. Hindi inaasahan, ang babae, nang makita si Makabe, ay agad na tumakbo palapit sa kanya at niyakap siya, na nagsasabing, matagal na tayong hindi nagkikita. Dahil dito, si Makabe ay lubos na nagulat at naguluhan sa nangyayari. Sa puntong ito, patuloy niyang hinahawakan ang kamay ni Makabe habang hindi pa rin ito kilala kung sino ang babaeng ito. Pagkatapos, dumating ang kanyang katulong para ipaalam sa kanila na kailangan na nilang umalis. Si Aki, sa kanyang galit, ay agad na umalis. Kinabukasan, bumili si Makabe ng maraming cake para humingi ng tawad kay Aki. Biglang nakialam si Yoshino at sinabing inutusan ni Aki si Makabe na huwag na itong lalapit pa sa kanya. Sa puntong ito, isinalaysay ni Makabe ang lahat kay Yoshino, may isang babaeng biglang tumakbo at niyakap ako, pero wala akong ideya kung sino siya. Kaya naniwala si Yoshino kay Makabe at pinayagan siyang pumasok para makita si Aki. Gayunpaman, iniisip pa rin ni Makabe na mas mabuting huwag na siyang makita. Kaya naman, iniwan niya ang mga cake sa harap ng pinto ng bodega para kay Aki. Kinabukasan, patuloy na iniisip ni Makabe ang babaeng yumakap sa kanya noong nakaraang araw, ngunit hindi niya maisip kung sino ito. Biglang inanunsyo ng guro na may bagong estudyanteng lilipat sa kanilang klase. Agad na nakilala ni Makabe ang babae kahapon. Ang pangalan niya ay Fujinomiya, at ang kanyang pagdating ay agad na pumukaw sa kuryosidad ng lahat dahil napakaganda niya. Samantala, sinusubukan ni Makabe na alamin kung sino ang babaeng ito. Patuloy siyang nagmamasid ngunit wala siyang mahanap na sagot. Sa huli, nagpa siya si Makabe na lapitan si Fujinomiya ng direkta at tanungin siya. Nakakagulat, lumipat dito si Fujinomiya dahil kay Makabe, na nag-iwan sa lahat na natigilan. Ipinaliwanag niya na 3 taon na ang nakalilipas noong Pasko, habang nangongolekta siya ng mga donasyon sa taglamig, binigyan siya ni Makabe ng coat. Simula noon, hinahanap na niya si Makabe, habang iniisip naman nito kung paano ito magiging posible dahil 3 taon na ang nakalilipas ay siya pa rin ang matabang batang lalaki na nagsasanay sa bundok. Kaya hinawakan ni Makabe ang kamay ni Fuji at tumakbo palayo para magkaroon ng pribadong pag-uusap kasama siya. Gayunpaman, bigla itong nagpanggap na umubo ng dugo, na nag-alala sa kanya, ngunit lumabas na tomato sauce lang pala ito na ginamit ni Fuji para asarin si Makabe.
Sa puntong ito, sa wakas ay nagtanong si Makabe, bakit ka nagsinungaling? Ngunit gusto pa rin ni Fujinomiya na itago ang lihim at ipagpatuloy ang pagtatapat ng kanyang nararamdaman kay Makabe. Sa kabila ng pagiging maganda at kaibig-ibig ni Fuji, kailangan pa ring panatilihin ni Makabe ang kanyang determinasyon para sa paghihiganti at sinabing, mayroon na akong iba. Kaya dinala niya si Fujinomiya para makipagkita kay Aki. Hindi inaasahan, direktang kinausap siya ni Fujinomiya. Inisip ni Makabe na nagiging tensyonado na ang lahat, ngunit mabuti na lang, isang bugso ng hangin ang humihip sa palda ni Fujinomiya. Agad na napansin ni Makabe na isa siyang free-spirited na tao na hindi nagsusuot ng damit na panloob. Sa sandaling ito, galit pa rin si Aki at naglakad palayo, kaya hinabol siya ni Makabe para magpaliwanag. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang nasuntok ang guro sa mukha, na nagresulta sa pagpaparusa sa kanilang dalawa na linisin ang swimming pool. Nagpatuloy si Aki sa pagiging mapagmataas at sinabihan si Makabe na huwag lumapit sa kanya, na nagpadama dito ng pagkailang. Gumanti siya sa pamamagitan ng paggamit ng hose para wisikan ito ng tubig. Bilang tugon, nagpa siya si Aki na gumanti sa pamamagitan ng pagtatangkang buhusan si Makabe ng isang balde ng tubig, ngunit hindi sinasadyang nadulas siya at nahulog sa pool. Inakala ni Makabe na hindi marunong lumangoy si Aki at tumalon sa pool para iligtas siya. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, ang lebel ng tubig ay hanggang kilikili lang niya. Sa pagkakita sa patuloy na pag-aalala ni Makabe para sa kanya, sinabi ni Aki, kung gusto mo ako, patunayan mo. At hindi inaasahan, hiniling ng mapagmataas na babaeng ito kay Makabe na patunayan ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng paghalik sa kanya. Sa puntong ito, nagdedelusyon si Makabe, iniisip na magtatagumpay na ang kanyang plano na paibigin si Aki sa kanya at pagkatapos ay tanggihan si Aki. Ngunit sa puntong ito, sinabihan siya ni Aki na halikan na lang siya. Sa pagkakita kay Makabe na nag-aalangan, paalis na sana si Aki. Ngunit agad niyang hinila pabalik ang kamay nito. Ngunit ito ang kanyang unang halik, at hindi niya alam kung paano humalik. Kaya naisip niya si Aki bilang isang piraso ng baka. Nagulat si Makabe nang suntukin siya ni Aki sa mukha. Lumalabas na unang halik din pala iyon ni Aki, kaya nahihiya rin siya. Biglang dumating ang grupo ni Futaba sa pool, at nailigtas si Makabe mula sa sitwasyon. Habang iniisip pa rin niya ang tungkol sa halik kay Aki, muling lumitaw si Fujinomiya. Kaya naman, agad siyang ipinagtimpla nito ng tsaa para inumin ni Makabe. Sa sandaling ito, napagtanto lang ni Makabe na si Fujinomiya ay napakamaalaga sa kalusugan. Bigla niya itong tinanong kung ano ang nagustuhan nito sa kanya. Inisip niya na malamang na hindi makakasagot si Fujinomiya dahil tinanong na siya ng katanungang ito ni Aki noon. Nakakagulat, sumagot siya, dahil napakamodest mo na hindi mo man lang namamalayan ang sarili mong karisma, at hindi siya nakapagsalita. Nagpayo rin ito, dapat kang maging mas may tiwala sa sarili at mas lilitaw ka pa, na nakatulong kay Makabe na mabawi ang kanyang tiwala sa sarili. Samantala, inoobserbahan ni Yoshino ang babaeng walang panty dahil tila napakahiwaga nito. Hindi inaasahan, habang sinusundan niya sila sa bahay ni Makabe, natuklasan siya ng butler ni Makabe at ni Fujinomiya. Bagamat nagpanggap siyang inosente, nabisto ni Fujinomiya ang kanyang pakana. Kaya kailangang baguhin ni Yoshino ang kanyang ugali at nagtanong, bakit ka interesado kay Makabe? Noong nagiging tensyonado na ang mga bagay-bagay, dumating ang lowly mother ni Makabe at kinilala silang dalawa bilang mga kaibigan ni Makabe. Agad niya silang inanyayahan sa loob ng bahay para magsanay na maging mga future daughters-in-law niya. Si Makabe, pagka-uwi sa bahay, ay hindi naintindihan kung bakit narito ang dalawang babaeng ito, na nagpaisip sa kanya na hindi ito ang kanyang bahay. Gayunpaman, nang makita niya ang kanyang lowly mom, malinaw niyang nakilala na ito ang sarili niyang tahanan. Kaya dinala niya si Yoshino sa itaas para itanong kung ano ang nangyayari. Samantala, sinamantala ni Makabe ang pagkakataon na itago ang isang litrato niya noong bata pa, at si Yoshino naman ay umalis para mag-ehersisyo. Biglang tumakbo rin si Fujinomiya sa kwarto ni Makabe, kaya agad niya itong inilabas. Lumalabas na tapos na itong maghanda ng pagkain. Napansin ni Makabe na maraming iniinom na gamot si Fuji habang naghahapunan, habang si Yoshino at ang kanyang nakababatang kapatid ay ine-enjoy ang kanilang pagkain ng walang anumang inaalala. Pagkatapos, lahat sila ay lumabas para magkasamang mag-fireworks. At sa sandaling ito, nakita ni Makabe na medyo cute ang babaeng walang panty.
Napagtanto niya na kung wala ang matinding galit laban kay Aki, baka nagkaroon na talaga siya ng nararamdaman para kay Fujinomiya. Sa wakas, oras na para umuwi ang lahat. Hindi inaasahan, kinuha ni Fujinomiya ang litrato noong bata pa si Makabe mula sa kanyang kwarto. Kinaumagahan, biglang dumating si Aki para hanapin si Makabe. Lumalabas na papalapit na ang summer vacation. Kaya naman, nagpaplano siyang ayain si Aki na lumabas kasama siya. Hindi inaasahan, gumawa rin si Aki ng mga plano para sa summer vacation sa kanyang pribadong isla at inaya pa si Kojiro na sumama para asarin si Makabe. Gayunpaman, gusto ni Kojiro na sumama si Makabe sa kanila at isinama rin ang kanilang mga kaibigan. Kaya, kailangang imbitahan ni Aki ang buong grupo. Noong nasa bangka sila, sinabi ni Yoshino kay Makabe na wala pa rin siyang nahanap na impormasyon tungkol kay Fujinomiya. Nakakagulat, gusto ni Yoshino na mabilis na isagawa ni Makabe ang plano para sa paghihiganti kay Aki sa bakasyong ito. Kung hindi, nagbanta siyang ibubunyag ang lahat kay Aki. Sa huli, dumating silang lahat sa villa. Ang sekretary ng pamilya ni Aki, na nagngangalang Usaki, ay lumabas para batiin sila. Bigla niyang napansin na may kasamang lalaki si Aki, na ikinagulat niya. Kaya sinamantala ni Makabe ang pagkakataon na sabihing siya ang boyfriend ni Aki, na nag-iwan sa lahat na namangha. Natuwa si Usaki dahil naniniwala siyang hindi na kinamumuhian ni Aki ang mga lalaki, na nagparamdam kay Aki ng pagkapahiya habang dinadala niya si Makabe sa loob ng bahay para mag-usap. Sa puntong ito, napagtanto ni Makabe na nagtagumpay ang kanyang plano. Kaya nag-atubiling pumayag si Aki na magpanggap na magkasintahan sa panahon ng kanilang bakasyon sa isla. Kaya, ang buong grupo ay sabay-sabay na nagpunta sa beach. Habang nasa beach, patuloy na nakadikit si Fuji kay Makabe, pinapahiran siya ng sunscreen at niyayakap pa siya. Dahil dito, nagselos si Aki at nakialam, na nagpaisip kay Makabe na kahit nagpapanggap lang sila, parang totoo ang nararamdaman. Pagkatapos ay dinala ni Aki si Makabe sa ibang lugar. Habang inoobserbahan pa rin sila ni Usaki, gayunpaman, lumalabas na gusto lang ni Aki na umarte si Makabe bilang kanyang katulong at kumuha ng pagkain para sa kanya. Kaya kailangan niyang umuwi para kumuha ng pagkain para kay Aki. At pansamantala, tinanong niya si Usaki kung mayroon bang mga masasayang aktibidad sa isla. Iminungkahi nito ang isang mapangahas na laro para subukan ang kanilang katapangan, na nakita ni Makabe na kawili-wili. Gayunpaman, lumalabas na gusto niyang isabotahe ang relasyon ni Aki at Makabe dahil may galit siya sa mga lalaki, lalo na matapos tanggihan ng isang lalaki noon. Nagkataon na nakatagpo niya si Aki minsan noong umiiyak si Aki dahil iniwan ito ng matabang batang lalaki. At simula noon, lagi na niyang hinahangaan si Aki bilang isang tanyag na babae na namumuhi at tumatangi sa mga lalaki. Kaya hindi niya pinapayagan si Makabe na baguhin si Aki. Lumalabas na ang mapangahas na hamon ni Usaki ay ang pag-explore sa isang haunted house. Kaya ang grupo ay bumunot para malaman kung sino ang unang papasok sa haunted house. Gayunpaman, lihim na isinaayos ni Makabe ang lahat para mapalapit kay Aki at lumitaw kapag natatakot ito sa pag-asang makuha ang loob nito. Samantala, gusto ni Usaki na magpanggap bilang multo para takutin si Makabe at mapahiya ito sa harap ni Aki. Hindi inaasahan, natakot siya kay Yoshino, na nagpanggap na isang mamamatay tao. Sa hindi sinasadya, nabunggo niya si Aki, na nagpatakot dito. Si Usaki, sa gitna ng kaguluhan, ay tumakbo sa labas at nahimatay matapos mabangga sa isang poste. Nang magising si Usaki, nakita niyang buhat siya ni Makabe. Sa sandaling ito, humingi rin ng tawad si Makabe sa pagsisinungaling tungkol sa pakikipag-date kay Aki, na nagpadama kay Usaki na napakamaalalahanin ni Makabe. Nagsimula na rin siyang magkaroon ng nararamdaman para sa kanya. Sa huli, natapos na ang bakasyon sa isla. Bagamat hindi pa nagtatagumpay si Makabe sa pagkuha ng puso ni Aki, ang kanyang pag-uugali ay lubos na ikinatuwa ni Yoshino. Pagkauwi sa bahay, ipinagpatuloy ni Makabe ang kanyang pag-eehersisyo at ipinagmalaki ang kanyang pangangatawan. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Aki, na labis niyang ikinagulat dahil hindi siya tinawagan ni Aki noon. Lumalabas na nakalimutan niya ang isang bag sa bahay ni Aki. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Makabe ang pagtalakay sa kanyang plano kay Yoshino dahil kailangan niyang maging maingat at matiyak na hindi malalaman ni Aki na siya ang matabang batang lalaki mula sa nakaraan. Bigla, nang makauwi si Makabe, napagtanto niya na nawawala ang kanyang litrato noong bata pa siya. Kaya nagsimula siyang maghinala na si Fuji ang kumuha nito.
Kinabukasan, binisita ni Makabe si Aki para kunin ang kanyang bag. Gayunpaman, hindi niya mapigil ang alalahanin ang mga oras na tinanggihan siya ni Aki noong bata pa siya at itinaboy pa ng aso. Ang pangunahing inaalala ni Makabe sa sandaling ito ay ang hindi pag-unawa kung bakit ninakaw ni Fujinomiya ang kanyang litrato at kung ano ang kanyang mga intensyon. Hindi inaasahan, nagalit sa kanya si Aki dahil hindi siya nagbibigay ng atensyon sa pakikipag-usap dito, at umalis si Aki sa sobrang inis. Biglang tumawag si Fujinomiya sa kanya, kaya sinamantala ni Makabe ang pagkakataong ito para makipagkita kay Fujinomiya. Sinabi nito na kasalukuyan siyang mag-isa sa bahay at inanyayahan siya. Habang nagtitimpla ng tsaa si Fujinomiya, gumawa ng dahilan si Makabe para gumamit ng banyo at nagpas siyang mag-imbestiga kung nasaan ang kanyang litrato. Hindi inaasahan, pagpasok niya sa kwarto ni Fujinomiya, nakatagpo siya ng mga romance manga sa kung saan-saan. Bigla itong lumitaw sa likuran niya. Kaya naman, kailangang tanungin siya ni Makabe ng direkta kung ninakaw ba ni Fujinomiya ang kanyang litrato o hindi. Nakakagulat, inamin niya ang pagkuha nito, at pinuri niya na napaka-cute ni Makabe noong maliit pa siya, na nagpadama dito ng pagkakaantig. Kaya hinalikan ni Fujinomiya si Makabe, na naging sanhi ng pagsisimulang mawalan ng kontrol ang kanyang isipan. Bigla niyang naalala ang kanyang galit laban kay Aki sa pag-abandona sa kanya, na nakatulong sa kanya na mabawi ang kontrol. Ibinunyag ni Makabe ang kanyang nakaraan na binubuli dahil sa kanyang matabang hitsura kay Fuji. Kaya naman, nagpa siya si Makabe na umalis dahil ang kanyang kasalukuyang layunin ay maghiganti kay Aki. Kaya napagtanto ni Fujinomiya na tinanggihan siya nito. Kinabukasan, ang lahat ay may mga planong lumabas ng magkakasama, ngunit napansin nila na tila pagod na pagod si Makabe. Ang lahat ay nagsimulang magsaya at maglaro ng magkakasama. Tanging si Makabe lang ang nakaramdam ng pagkakasala dahil ngayong araw ay dapat nakasama ni Fujinomiya ang buong grupo. Noong naghahanda na silang umuwi, lumapit ang butler ni Fuji kay Makabe at sinabi sa kanya na nawawala si Fujinomiya at masama ang pakiramdam nito nang wala ang kanyang gamot. Biglang naalala ni Makabe na may mahinang kondisyon sa kalusugan si Fujinomiya at iniwan niya ito nang wala ang kanyang gamot. Kailangan niyang sabihin sa lahat ang totoo na tinanggihan niya si Fujinomiya noong nakaraang araw para piliin si Aki. Sa puntong ito, ang pinakamahalagang bagay ay mahanap si Fujinomiya. Kaya ang grupo ay nagsimulang maghanap ng magkakasama. Sa kabila ng paghahanap sa kung saan-saan, hindi nila mahanap si Fujinomiya. Sa huli, bumalik sila sa paaralan. Hindi inaasahan, nakatagpo ni Makabe si Aki rito. Inakala niya na talagang kinamumuhian ni Aki si Fujinomiya, ngunit lumalabas na nagmamalasakit din siya kay Fujinomiya, at sinabi nito, naiintindihan ko ang pakiramdam ng tanggihan. Ito ay nagpagalit kay Makabe dahil tinanggihan siya ni Aki noon sa katulad na paraan. Kaya nagpa siya siyang sabihin ng totoo at nagtanong, naaalala mo ba si Piggy? Biglang may isang papel na eroplano ang nahulog at tumama sa ulo ni Makabe. Pareho nilang napagtanto na nasa rooftop si Fuji, tulad ng mga eksena mula sa manga na nabase nito. Lumalabas na inasahan din ni Fujinomiya na pupunta roon si Makabe. Sa puntong ito, pagod na siya, kaya dinala nila siya sa ospital. Sa kabutihang palad, gumaling siya at ninais na magkaroon ng pribadong pag-uusap kasama si Makabe. Lumalabas na mayroon siyang malalang kondisyong medikal, at nagpa siya ang kanyang pamilya na dalhin siya sa ibang bansa para sa operasyon. Gayunpaman, napakababa ng success rate nito. Kaya hiniling ni Fujinomiya sa kanyang lolo na payagan siyang makaranas ng pag-ibig kahit minsan, na nagsasabing ang pagpili niya kay Makabe ay nagkataon lamang dahil karaniwan ang mga arranged marriage sa mga mayayamang pamilya. Ang pagbubunyag na ito ay ikinagulat ni Makabe, at nagsimula siyang maghinala na baka ang kanyang lowly mother ang nasa likod nito. Sa puntong ito, sinabi niya na wala siyang pinagsisisihan. Kahit na hindi nasuklian ang kanyang pag-ibig, nagpasya siya na kapag gumaling na siya, lalayo na siya. Habang naghihintay ang lahat sa labas, lumabas si Makabe, hindi pinansin si Aki at dumiretso pa uwi. Nakatingin si Fujinomiya sa isang litrato noong bata pa na kinuha kasama si Makabe. Lumalabas na nagsinungaling siya noong sinabi niyang pinili niya si Makabe ng random dahil ang parehong pamilya ay isinaayos na ang kanilang pagsasama simula noong bata pa sila. Si Makabe naman ay nanatiling determinado na isagawa ang kanyang plano, paibigan si Aki sa kanya at pagkatapos ay basagin ang puso nito sa pinakamasamang paraan. Si Aki, sa puntong ito, ay pinag-iisipan pa rin kung tatanggapin ang nararamdaman ni Makabe,
at naalala niya ang matabang batang lalaki. Kaya siya ang huwarang mahal ni Aki. Biglang may isang matabang binata ang lumitaw, at napagtanto ni Aki na ang matabang batang lalaki mula sa kanyang nakaraan ay nagbalik. Samantala, naghahanda si Makabe na pumunta sa kabundukan para sa higit pang pagsasanay para mas maging maganda ang kanyang pangangatawan. Sa panig ni Aki, ipinadala ni Gaso ang sulat ng engagement mula sa kanyang lolo sa mga tauhan sa bahay ni Aki. Kaya sinubukan ni Yoshino na makipag-ugnayan kay Makabe habang hindi pa nito alam ang nangyayari at nakapokus sa self-improvement sa bundok. Kaya, nagsimula na ang bagong taon ng pag-aaral. Sa panig ni Aki, hinahangaan siya ng kanyang mga kaibigan sa pagiging ice princess na tila namumuhi sa mga lalaki. Bigla nilang napansin na malambot ang pakikitungo ni Aki sa matabang lalaki, na ikinagulat ng buong grupo at napagtanto nila na ang gusto pala niya ay mga matatabang lalaki. Samantala, masayang pumapasok si Makabe sa mga klase. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nakita niya si Fujinomiya na nasa paaralan pa rin. Lumalabas na matagumpay siyang sumailalim sa operasyon at nagpas siyang bumalik sa paaralan. Nagulat siya na sa panahon ng summer break, walang naging pagunlad sa pagitan ni Makabe at Aki. Sa katunayan, nakita niya pa si Aki kasama ang ibang lalaki. Ngunit hindi pa rin nag-aalala si Makabe, iniisip na ang matabang lalaki ay hindi karibal para sa kanya. Ngunit nagulat siya nang magdala siya ng cake para kay Aki at nalaman na ang matabang lalaki ay medyo malapit dito. Ipinakilala pa ng matabang lalaki ang sarili bilang Gaso at nakakagulat na sinabing, engaged ako kay Aki. Agad itong ikinagulat ni Makabe. Agad niyang inilabas si Yoshino para magtanong ng higit pang mga detalye. Lumalabas na buong summer na tinatawagan ni Yoshino si Makabe, ngunit hindi nito dala ang kanyang telepono sa panahon ng pagsasanay. Binanggit din niya na napakakakaiba ng ugali ni Aki, na tila in love na sa matabang lalaking iyon. Dahil dito, sinimulang sundan ni Makabe sina Aki at Gaso, at napagtanto niya na totoo ang lahat ng sinabi ni Yoshino, na nagpaukit ng matinding galit sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit pipiliin ni Aki ang matabang lalaking iyon. Ang tatlong fangirls ni Aki ay nadismaya rin dahil hindi na si Aki ang ice princess na dati. Biglang lumitaw si Gaso at ipinahayag ang kanyang intensyon na makisalo sa kanila sa tanghalian, na nagpadama ng pagkailang sa buong grupo. Gayunpaman, gusto lang makipag-usap ni Gaso sa kanila. Hindi inaasahan, ibinunyag niya na engaged siya kay Aki dahil sa pressure ng pamilya. Kaya naman, lahat ng tatlong babae ay nakisimpatya sa kanya, na pumanig sa kanyang tabi. Sa sandaling iyon, inanunsyo ni Futaba na ang paaralan ay mag-oorganisa ng isang dula batay sa kwento ng Snow White and the Seven Dwarfs. Gayunpaman, ang pinakainaalala ni Makabe sa sandaling ito ay ang kailangan niyang lutasin ang issue sa matabang lalaki sa tabi ni Aki. Nagpasya siyang hanapin si Aki at makipag-usap tungkol dito. Noong magpapaliwanag na sana siya ng lahat, sinabihan siya nito, nakalimutan mong i-zip ang iyong pantalon. Kaya sumama muli ito sa matabang lalaki, na nagpadama kay Makabe ng matinding pagkailang, habang ang tatlong kaibigan ay pumanig na sa matabang lalaki at gustong harapin si Makabe dahil sa pag-aakalang isa siyang pervert. Sa gitna nito, ang Class A ni Makabe at Class B ni Aki ay naglalaban para sa papel sa Snow White and the Seven Dwarfs sa isang dula sa paaralan. Hinamon ni Makabe si Gaso para makita kung sino ang mas makakapag-perform ng mahusay at mananalo sa pagkakataong makasayaw si Aki sa darating na dance party. Kaya, pumayag din si Gaso. Sa puntong ito, ang buong grupo ay nagsimulang mag-practice para sa dula. Gayunpaman, iginiit ni Futaba na si Kojira ang dapat gumanap bilang Snow White, ngunit ayaw nitong magpanggap na babae, kaya tumakbo ito palayo. Habang sinusubukan ni Makabe na mahanap si Kojira at ibalik ito, nakatagpo niya ang matabang lalaki na bumatikos sa mga pagtatangka ni Makabe na ligawan si Aki bilang mga laro ng bata. Nanatiling determinado si Makabe na manalo laban sa impostor na matabang lalaking ito. Habang umuuwi si Gaso kasama si Aki, naalala niya ang dahilan ng kanyang pagsisinungaling. Lumalabas na ang pamilya ni Gaso ay humaharap sa mga paghihirap at nagkataon na nakatagpo niya si Usaki, ang secretary. Napagkamalan nito si Gaso bilang matabang batang lalaki na nakikipaglaro kay Aki noon. Kaya nagpasya siyang magpanggap bilang si Makabe para baguhin ang kanyang kapalaran. Kinabukasan, habang magsisimula na ang pagtatanghal, nakita ng lahat si Makabe na tila masama ang pakiramdam, ngunit sinubukan niyang magpanggap na maayos siya. Lumalabas na noong gabi bago iyon, para patunayan sa kanyang ina at nakababatang kapatid na malusog siya,
may kamaliang umakyat si Makabe sa bubong para tamasahin ang simoy ng hangin. Napagtanto na baka matalo siya sa matabang lalaki, nagpa siya si Makabe na maghanap ng matutuluyan pansamantala. Biglang sumugod si Fujinomiya, hawak ang kanyang kamay at dinala siya sa medical room. Lumalabas na napansin niya na masama ang pakiramdam ni Makabe, ngunit pareho silang walang kamalay-malay na may nagpaplanong kumidnap sa kanya. Nang bumalik sina Fujinomiya at Kojiro matapos bumili ng inumin, hindi na nila mahanap si Makabe kahit saan. Kinidnap siya at itinapon sa isang bodega. Lumalabas na sinamantala ng tomboy na babae ang katotohanang natutulog si Makabe at dinala siya rito. Habang ang lahat ay sinusubukan pa ring mahanap si Makabe dahil magsisimula na ang dula, lumalabas na gusto ng tomboy na babae na tulungan sina Gaso at Aki na magkasamang sumayaw. Hindi inaasahan, sa panig ni Aki, natuklasan nila na nawawala rin si Gaso. Lumalabas na nagpanggap si Yoshino bilang isang mangkukulam para akitin ito sa storeroom para ikulong ito. Sa panig ni Makabe, sinusubukan niyang kambansihin ang tomboy na babae na pakawalan siya. Biglang nakipag-ugnayan sa kanya ang babaeng may salamin at gustong makipag-usap, sinasabi sa kanya na pakawalan si Gaso bilang tanda ng pagkakasundo. Napagtanto ni Makabe na ang kanyang master na si Yoshino ang nasa likod nito, kaya tinanggihan niya ang babaeng may salamin, na nagpaukit ng galit dito at gustong saktan si Makabe. Napagtanto ni Aki na wala ng oras at nagpas siyang mag-perform ng walang prinsipe. Samantala, sinusubukan ni Makabe na tumakas mula sa tomboy na babae. Gayunpaman, nagalit ito at inatake si Makabe, kaya niloko niya itong tumalon sa bintana. Agad na tumalon ang tomboy na babae pagkatapos niya, kaya nahulog ito sa tubig. Sa puntong ito, agad na tumakbo si Makabe sa lokasyon ng pagtatanghal ni Aki. Napagtanto na nagtatanghal siya ng walang prinsipe, nauunawaan na ngayon ni Makabe na ang pagtatanghal ni Aki ay katangi-tangi. Nagbuhos ito ng maraming pagsisikap sa papel na ito. Ang babaeng may salamin ay tumakbo para harapin si Makabe, iniisip na siya ang nakahuli kay Gaso para isabotahe ang kanilang pagtatanghal. Habang hahanapin na sana ni Makabe ang kanyang master na si Yoshino para hikayatin itong pakawalan si Gaso, hindi niya inasahan na nasa entablado rin si Yoshino. Kaya naman, nagpa siya si Makabe na humalili bilang prinsipe sa halip na si Gaso. Inakala ni Aki na tapos na ang kanyang pagtatanghal, ngunit biglang lumitaw si Makabe, na ikinagulat ng lahat. Sa kabila ng kanyang pagkapagod dahil sa sakit, nagsikap siyang magbigay ng senyales sa Seven Dwarfs para makipag-ugnayan sa kanya. Sa kabutihang palad, naintindihan nila at nakipagtulungan sa kanya. Gayunpaman, biglang natumba si Makabe sa entablado. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, nagawa niyang makarating sa tabi ni Aki. Habang iniisip ni Aki na sapat na ang isang pagpapanggap na halik, nagulat siya nang halikan siya ni Makabe ng totoo, na nag-iwan sa buong entablado sa gulat. Kahit na sinuntok niya ng malakas si Makabe, na naging sanhi ng pagkawala nito ng malay, naging matagumpay pa rin ang pagtatanghal. Dumating si Gaso nang matapos ang pagtatanghal. Sa huli, lahat sila ay nagpunta sa karaoke para magdiwang. Si Aki, na nakakaramdam ng selos nang makita si Fujinomiya na nakaupo sa tabi ni Makabe, ay nagpas siyang lumahok sa karaoke competition. Habang maganda ang kanta ng lahat, nakaramdam ng kaba si Makabe dahil hindi pa siya nakakakanta noon. Sinubukan niyang maghanap ng paraan para makatakas, ngunit napansin siya ng dalawang babae at hinabol siya para asarin. Mabuti na lang at lumitaw si Aki at sinabing gusto niya ng patas na laban. Nang bumalik siya sa silid, nagulat si Aki nang malaman na pumili si Fujinomiya ng kanta mula sa kanyang playlist. Pagkatapos ay kinuha ni Aki ang mikropono at nagpas siyang huwag magpatalo kay Fujinomiya, kaya nagduet sila. Sa wakas, turno na ni Makabe para kumanta. Hindi inaasahan, ang boses ni Makabe ay mahirap pakinggan, at nag-iwan ito sa lahat na napatulala. Gayunpaman, masaya si Makabe dahil inakala niyang nakapagsunog siya ng sapat na calories habang kumakanta. Sa gabi, tanging sina Makabe at Aki na lang ang natira, at si Aki ay minumulto pa rin ng boses ni Makabe sa pagkanta. Napagtanto niya na nagmamalasakit si Makabe sa kanya at nagtanong, ano ang magagawa ko para mabayaran ka? Pagkatapos ay humingi si Makabe ng halik, at sa kanyang pagkagulat, pumayag si Aki. Gayunpaman, lumalabas na isa lamang itong mapaglarong pakana dahil binigyan siya ni Aki ng kamote para kainin sa halip. Pagkaalis ni Aki, pinagalitan ni Yoshino si Makabe, na nagsasabing, kung nagkusa ka sana at hinalikan siya doon, naging matagumpay sana iyon.
Ang sandaling iyon ay nagpa-regret kay Makabe na masyado siyang tanga. Ngunit hindi siya sumuko at determinado na paibigan si Aki sa kanya at pagkatapos ay tanggihan ito. Pagkalipas ng ilang panahon, pumasok si Makabe sa ikatlong taon ng high school. Habang hinahangaan pa rin niya ang kanyang sarili, pumasok ang kanyang nakababatang kapatid para asarin siya. Lumalabas na naghahanda si Makabe para sa isang practical trip sa France. Kaya naghanda ang kanyang loli mother ng almusal na may maraming mamantikang pagkain para sa kanya. Dahil dito, naduwal si Makabe, kaya pinalayas niya silang dalawa. Sa sandaling ito, napagtanto ni Makabe na ito ang perpektong oras para isagawa ang kanyang plano sa paghihiganti kay Aki. Habang tapos nang ihanda ni Aki at Yoshino ang lahat ng kanilang bagahe, sa wakas ay umalis na sila patungong France. Ikinagulat ito ni Makabe dahil napakaganda ng bansang ito. Ang lahat ay labis ding nasa sabik. Ngunit nakikita pa rin ni Makabe na sinusundan si Aki ng matabang lalaking iyon, at tinutuya pa siya nito. Biglang napansin ni Makabe ang lahat na naghahalikan, at napagtanto niya na ito ang perpektong lugar para maghiganti at paibigan si Aki sa kanya. Habang nagninilay-nilay ang binata, lumapit si Aki para paalalahanan siya sa pangakong ginawa nila. Biglang may isang babaeng nabangga kay Makabe. Napagtanto niya na Pranses ito at sinubukang gumamit ng Google Translate. Gayunpaman, nagulat siyang malaman na nagsasalita rin ito ng Hapon. Dahil nakitang pareho silang Hapon, natuwa ito. Ipinakilala niya ang sarili bilang Muriel. Lumalabas na si Muriel ay isang hardcore anime at manga fan, kaya natuto siyang maghapon ng mag-isa sa pamamagitan ng anime. Pareho nilang napagtanto na ang babaeng ito ay isang otako. Pagkatapos ay ipinakita ni Muriel kay Makabe ang isang manga na ginawa niya mismo. Hindi inaasahan, ang balangkas ay napakasama, ngunit kinilala niya si Makabe bilang ang perpektong high school senior sa kanyang kwento. Kaya ninais ni Muriel na maging modelo si Makabe para sa kanya. Agad na nagselos si Aki dito, at ipinaalala niya kay Makabe, nakalimutan mo na ang date natin, hindi ba? Kaya kailangang humanap ni Makabe ng paraan para tanggihan ang babae at sabihin sa kanya na si Aki ang kanyang girlfriend, na nag-iwan kay Muriel na dismayado. Sa panig ni Kojiro, nagsisimula na siyang magkaroon ng nararamdaman para kay Fujinomiya ngunit wala pa siyang lakas ng loob na ayain itong lumabas. Bigla nilang nakita sina Makabe at Aki na tumatakbo patungo sa kanila, na mukhang pagod na pagod. Lumalabas na noong kakaalis pa lang nila, pinalibutan sila ng isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim na suit na tila mga miyembro ng mafia. Dahil hindi naiintindihan ni na Makabe at Aki ang wikang Pranses, hindi sila sigurado kung ano ang gusto ng mga taong ito. Natatakot si Makabe, ngunit pinayagan siya ng mga ito na makipag-usap sa kanilang amo. Lumalabas na Frank ang pangalan niya, at siya ang nakatatandang kapatid ni Muriel. Pinagalitan ni Frank si Makabe, tinatanong siya kung bakit siya naglakas loob na tanggihan si Muriel. Iginiit niya na ngayon ay kailangang pasayahin ni na Makabe at Aki muli si Muriel at turuan itong magsulat ng mga kwentong pag-ibig sa Hapon. Sa puntong ito, isinalaysay ni Makabe ang lahat kay Yoshino, at pinuri nito na ang relasyon sa pagitan ni na Makabe at Aki ay napakaganda ng pag-unlad. Nangako itong tutulungan pa siya lalo. Samantala, napagtanto ni Gaso na mas napapalapit si Aki kay Makabe dahil gusto niyang maibalik ang reputasyon ng kanyang pamilya. Kaya naman, determinado siyang makuha ang loob ni Aki. Sa umaga, kailangang makipagkita ni na Makabe at Aki kay Muriel. Sinimulang ituro ni Makabe ang mga hindi pagkakapare-pareho sa kanyang kwento dahil itinuturing niya ang sarili bilang eksperto sa mga romance novel. Gayunpaman, may ibang pananaw si Muriel sa romansa. Kaya ninais niyang halikan si Makabe bilang eksperimento. Dahil dito, nagselos si Aki at itinulak silang dalawa palayo. Napagtanto niya na hindi naiintindihan ni Muriel ang Japanese-style love. Kaya nagpa siya si Aki na ipakita ito kasama si Makabe para sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, hindi rin sigurado si Aki kung ano ang gagawin. Sa kabilang banda, niloko ni Yoshino si Gaso na pumunta sa ibang lugar para hindi nito maabala ang pagkikita ni Aki at Makabe. Habang nagpanggap siyang inosente, nalaman ni Gaso na nagtutulungan sina Yoshino at Makabe. Sa puntong ito, nagsimula ng pagbantaan ni Gaso si Yoshino dahil siya ang malapit ng maging asawa ni Aki. Naniniwala siya na sa huli, siya ang magiging may-ari nito. Ngunit alam na alam ni Yoshino na hindi siya ang batang lalaking si Piggy noon. Gayunpaman, hindi niya pa rin maibunyag ang totoo dahil may hawak siyang isa pang lihim.
Habang sinusubukan ni na Makabe at Aki na umarte na parang magkasintahan para obserbahan ni Muriel, ngunit dahil wala pa sa kanila ang na-inlove noon, hindi rin nila alam ang gagawin. Biglang napansin ni Makabe na pinapawisan ang kanyang mga kamay, at napagtanto niya na kasing kaba rin niya si Aki. Nagsimula namang makaramdam ng gutom si Aki, kaya nagmadali si Makabe na bumili ng pagkain para sa kanya, na nagpasaya rito muli. Samantala, patuloy pa ring nagmamasid si Muriel na parang kamera na sumusunod sa bawat kilos nila. Bigla, nagkaroon ng ideya si Makabe na subuan ang isa't isa. Gaya sa mga kwento, naging sanhi ito para kapwa sila makaramdam ng hiya at mag-atubiling magpatuloy. Biglang lumitaw ang isang nawawalang aso at dumating ang may-ari nito para humingi ng paumanhin at kinuha ito palayo, na nagpaalala kay Aki sa isang asong mayroon siya noong mas bata pa siya. Naalala rin ni Makabe ang dalawang asong iyon. Biglang nagpa siya si Aki na ipaliwanag kay Makabe kung bakit hindi niya matanggap ang nararamdaman nito. Lumalabas na mula sa murang edad, laging nag-aaway ang mga magulang ni Aki. Kaya ang tanging kasama niya ay ang dalawang asong iyon. Biglang nakita ni Aki ang isang matabang batang lalaki na binubuli. Kaya pinakawalan ni Aki ang mga aso at tinakot ang mga bully palayo. Nalaman niya na Musum yun ang pangalan ng matabang batang lalaki. At mula sa araw na iyon, nagsimula silang maging malapit na magkaibigan. Ang pagkakaibigang ito ay nagdala ng saya sa pang-araw-araw na buhay ni Aki, at madalas silang kumuha ng litrato ng magkasama. Tinulungan pa niya si Musum yun na makapaghiganti sa mga nambubuli sa kanya, na nagparamdam dito ng kaginhawaan. Gayunpaman, biglang ibinunyag ni Aki na kakakasal lang ng kanyang mga magulang. Sinubukan siyang aliwin ni Musum yun sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya, ngunit sa hindi malamang dahilan, nawala ito sa buhay ni Aki pagkatapos nyon. Sa pag-alam na mayroon palang crush si Aki sa matabang batang lalaking si Musum yun, nagulat si Makabe. Malinaw na itinaboy siya ni Aki noon at nilait pa siya bilang pigi. Lumalabas na talagang nagpaplano si Makabe na pumitas ng ilang bulaklak para ibigay kay Aki. Hindi inaasahan, naging target siya ng paghihiganti ng mga bully. Sa kabila ng panonood ni Aki mula sa loob ng bahay at nakita ang nangyari, hindi niya ito tinulungan at nilait pa siya bilang pigi at itinaboy siya. Kaya, mula sa puntong iyon, sinimulan ni Makabe ang pagpaplano ng kanyang paghihiganti kay Aki. Sa puntong ito, hinarap ni Makabe si Aki at nagtanong, bakit mo ako tinawag na pigi at itinaboy noon? Sa pagkakita sa kanilang dalawa na nag-aaway, mabilis na nakialam si Muriel para paghiwalayin sila. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Aki ang sinasabi ni Makabe at nagalit, naglakad palayo. Pagdating ng gabi, bumalik si Makabe sa hotel habang si Aki naman ay nagpunta para hanapin si Yoshino para umiyak at magtapat dito. Sa puntong ito, natapos na ang internship ng grupo ni Makabe at ang lahat ay nakabalik na sa paaralan. Habang sinusubukan ni Yoshino na makipagsiksikan sa dami ng tao para bumili ng tanghalian para kay Aki, biglang tumawag si Aki at sinabihan si Yoshino na bumili pa ng maraming rice balls para sa kanya. Si Makabe naman ay abala sa paggawa ng push-ups para magkaroon ng muscle. Hindi inaasahan, winisikan siya ni Yoshino para gamutin ang amoy ng katawan. Lumalabas na pumunta si Yoshino para ipaalam kay Makabe na masama pa rin ang loob ni Aki tungkol sa nakaraang insidente. Dahil dito, si Makabe ay lubos na naguluhan, dahil maliwanag na si Aki ang nagsinungaling. Ipinaliwanag ni Yoshino na maaaring dahil ito sa magulong alaala ni Aki at nangakong tutulungan si Makabe na makahanap ng paraan para aliwin ito. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang nakasalubong ni Yoshino si Gaso. Sinabi nito, sa lalong madaling panahon, magiging asawa na ako ni Aki at magiging master mo. Nanaginip pa rin si Makabe, iniisip na pinatawad na siya ni Aki, na nagpasaya sa kanya ng husto kaya nahulog siya sa kanyang upuan. Biglang dumating si Fuji para hanapin siya. Nagtanong ito, libre ka ba ngayong hapon? Gusto kong sumama ka sa akin sa isang lugar. Lumalabas na gusto niyang sumama si Makabe sa kanya para sa isang medical check-up dahil ang katulong ni Fuji ay humingi ng day off ngayong araw. Kaya naman, agad niyang sinamantala ang pagkakataon na aanyayahan si Makabe para sa isang paglalakad. Sa sandaling iyon, isinalaysay ni Makabe kay Fujinomiya ang kwento ng kanyang relasyon kay Aki, kabilang ang kanyang plano sa paghihiganti na paibigan si Aki sa kanya at pagkatapos ay tanggihan ito sa pinakamasamang paraan. Kaya agad na tumakbo si Fujinomiya para yakapin si Makabe at sinabing, kung kasama mo si Aki para lang sa paghihiganti, makipag-date ka na lang sa akin.
Biglang napansin ni Makabe na may isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang sumusunod sa kanya. Kaya agad niyang hinablot ang kamay ni Fujinomiya at tumakbo, na nag-iwan dito na naguguluhan kung bakit napakabilis tumakbo ni Makabe. Sa sandaling ito, naalala ni Makabe na ang mga miyembro ng mafia na iyon ay mga tauhan ng nakatatandang kapatid ni Muriel. Nakakagulat, pareho silang napalibutan, na nag-iwan kay Makabe na nag-aalala at hindi sigurado sa gagawin. Pagkatapos ay lumitaw ang nakatatandang kapatid ni Muriel, na pinapagalitan si Makabe sa pag-iwan kay Muriel at pagbabalik sa Japan. Sa pag-aakalang bubunot ito ng baril para harapin siya, nakakagulat na isang sobre ang inilabas nito sa halip. Lumalabas na ito ang comic ni Muriel na pinaghirapan niyang tapusin ng walang pagod. Salamat sa tulong ni Makabe, na nagpabuti ng husto sa kanyang kasanayan sa pagguhit, nagpa siya ang nakatatandang kapatid na patawarin si Makabe. Na-curious si Fujinomiya sa manga at nalaman na ikinukwento nito ang kwento ni Makabe at Aki, ngunit may ganap na kakaiba at masayang pagtatapos kaysa sa realidad. Sa loob ng manga, nakatuklas si Fujinomiya ng isang pasasalamat na sulat mula kay Muriel. Biglang may napagtanto si Makabe mula sa comics na makakatulong sa kanya na malutas ang kanyang mga isyu kay Aki. Habang pinag-aaralan ang comics, biglang sinipa si Makabe pababa sa sahig ng kanyang nakababatang kapatid. Agad itong humingi na ibalik ni Makabe ang kanyang damit na panloob dahil nakita ng kanyang kapatid na may nagnanakaw ng damit na panloob sa labas ng bintana at inakalang si Makabe iyon. Gayunpaman, lumalabas na ang kanilang ina pala ang kumukuha ng mga damit ng kanyang anak para labhan. Kaya nagpanggap ang nakababatang kapatid na parang walang nangyari. Nanghahalian si Aki kasama si Gaso at ang kanyang tatlong malapit na kaibigan. Sa kanyang panig, sabik si Gaso na makuha ang loob ni Aki dahil ang kanyang nakababatang kapatid ay nasa ospital pa rin at nangangailangan ng pera. Sa isang pagkakataon, nang dumalo si Gaso sa isang party, ang sekretary ng pamilya ni Aki ay hindi sinasadyang napagkamalan si Gaso bilang matabang batang lalaki noon. Dahil nalaman niya na ang pamilyang Adagaki ay napakayaman, bumalik si Gaso sa bahay para hanapin ang kontratang iniwan ng kanyang lolo. Lumalabas na ang dalawang pamilya ay nangako noon na mag-aayos ng kasal sa pagitan nila. Dahil dito, nagpa siya si Gaso na maging asawa ni Aki para manahin ang kayamanan ng kanyang pamilya. Sa panig ni Makabe, pinuntahan niya si Yoshino, at pagkakita sa harapang bakura ni Aki, ipinaalala nito sa kanya ang kanyang pagkabata noong naglalaro siya doon. Lumalabas na napagtanto ni Makabe na hindi si Aki ang taong nagtaboy sa kanya at nagbigay sa kanya ng palayaw na pigi. Dahil noong nasa France sila, walang alam si Aki tungkol sa palayaw na ito. Ang totoo ay si Yoshino ang nagbigay kay Makabe ng palayaw na pigi. Napagtanto ni Makabe na laging si Yoshino ang tumatawag sa kanya na pigi. Dahil hindi na ito maitatago pa, nagpa siya si Yoshino na ibunyag ang totoo. Sa panig ni Aki, sinusubukan pa rin ni Gaso na ligawan siya upang makuha ang kanyang loob bago si Makabe. Lumalabas na habang nasa kafe sila, si Gaso at ang tatlong babae ay nakabuo ng plano na lumikha ng hidwaan sa pagitan ni Makabe at Aki at pigilan itong magkaroon ng anumang pagkakataon na lumapit kay Aki. Sa sandaling iyon, napansin niya na gustong sumakay ni Aki sa Ferris wheel, kaya inaya siya ni Gaso na sumama sa kanya. Sa kabilang banda, hindi maintindihan ni Makabe kung bakit siya sinaktan ni Yoshino noon. Sinabi nito, dahil kinamumuhian kita noon. Lumalabas na noong bata pa siya, nagkaroon si Yoshino ng malalang sipon, ngunit naramdaman niyang napakalaya niya dahil hindi na niya kailangang makipaglaro kay Aki, dahil laging tinatrato ni Aki si Yoshino na parang laruan. Inakala niya na magiging malungkot si Aki sa panahong may sakit siya. Nakakagulat, nakita niya si Aki na masayang naglalaro kasama ang isang matabang batang lalaki sa labas. Inakala ni Yoshino na ang matabang batang lalaki ay binubuli rin gaya niya. Hindi niya inaasahan na si Aki ay magiging napakasaya at magiging malapit na kaibigan ng matabang batang lalaki, na nagpadama kay Yoshino ng selos. Bigla, turno na ni Aki na magkasakit. Gayunpaman, ang kanyang mga magulang ay patuloy na nag-aaway at hindi nagbibigay ng gaanong atensyon kay Aki. Kahit alam ni Aki na magdidiborsyo ang kanyang mga magulang, hindi siya masyadong nalungkot dahil kasama pa rin niya ang matabang batang lalaki, na nagpamulat kay Yoshino na inabandona na siya ni Aki. Biglang narinig ni Yoshino ang hingi ng tulong ng matabang batang lalaki. Sa pagkakita kay Masumyo na binubuli ng mga batang iyon, nagpanggap siyang si Aki. Noon itinaboy ni Yoshino si Masumyo.
Ngunit mula noon, nagsimulang umiyak ng mas madalas si Aki at nagsimulang mamuhi sa mga lalaki. Dahil napagtanto ni Yoshino na nagkamali siya, hinanap niya ang matabang batang lalaki sa kung saan-saan ngunit hindi niya ito mahanap para humingi ng paumanhin sa kanyang pagkakamali. Isang araw, hindi sinasadyang napagtanto ni Yoshino na si Makabe ang matabang batang lalaki noon. Noon nagsimulang tumulong si Yoshino kay Makabe para bumawi sa kanyang pagkakamali. Kahit alam niya na nagpaplano si Makabe na saktan ang puso ni Aki sa sandaling makuha niya ang loob nito, ngunit kampante si Yoshino na hinding-hinding iiwan ni Makabe si Aki. Kaya sinabi ni Yoshino kay Makabe na kasama ni Aki si Gaso. At sinabi niya, nakikiusap ako, tulungan mo akong iligtas si Aki. Mabilis namang tumakbo si Makabe para mahanap si Aki. Samantala, nagpaplano si Gaso na itapat ang nararamdaman kay Aki ngunit hindi alam kung paano ito gagawin. Kaya sinubukan niyang tiyakin na mag-e-enjoy si Aki. Nang dumating si Makabe sa parke, nakatagpo niya ang tatlong babaeng ito, at galit ang mga ito, iniisip na niloloko niya sina Yoshino at Aki. Gayunpaman, matatag si Makabe at inakusahan si Gaso na isang sinungaling. Kaya itinuro nila sa kanya ang direksyon para mahanap si Aki. Sa huli, sa wakas ay nakarating siya sa parke habang sinusubukan pa rin ni Gaso na makuha ang loob ni Aki. Nalaman nito ang tungkol sa nakababatang kapatid ni Gaso na nasa ospital at nangakong tutulungan ito dahil iniisip niya pa rin na si Gaso ay si Masamune. Nakakagulat, lumitaw si Makabe at sinuntok si Gaso sa mukha, na nag-iwan kay Aki na naguguluhan sa nangyayari. Gayunpaman, si Makabe, nadala ng galit, ay pinagalitan si Aki at sinabing, makipag-date ka sa akin. Bigla namang inatake rin ni Gaso si Makabe, tinutuya itong gwapo lang at hindi naiintindihan ang pagdurusa ng mga pangit. Dahil dito, nagpa siya si Makabe na ibunyag ang totoo. Ipinagtapat niya na dati siyang matabang bata na laging binubuli ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, tumakbo siya sa bahay ng isang mapagmataas na dalaga na nagligtas sa kanya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Aki na si Makabe ang matabang batang lalaki mula sa kanilang nakaraan, at bulalas niya, ikaw si Masamune, hindi ba? Tama iyon, ako nga ito. Ngunit hindi pa rin sumuko si Gaso, iginigit na, ako ang matabang batang lalaki. Biglang napansin ni Aki na may dibdib si Gaso, na nag-iwan sa lahat sa gulat. Hindi sila makapaniwala na si Gaso pala ay isang babae. Mabilis na nakahanap si Gaso ng dahilan para makatakas, na nag-iwan kina Aki at Makabe na nakararamdam ng pagkailang. Dahil hindi alam kung paano makikipag-ugnayan sa isa't isa, inasar ni Makabe si Aki sa paggugol ng napakaraming oras kasama si Gaso nang hindi namamalayan na si Gaso ay isa palang babae. Kaya mapaglarong sumagot si Aki, hindi ba't ikaw lang ang nakiusap sa akin na makipag-date sa iyo? Ikinahiya ito ni Makabe, at nagulat siya nang pumayag nga si Aki na makipag-date sa kanya. Kasabay nito, nagmadali si Gaso sa ospital para bisitahin ang kanyang sugatang kapatid. Sa pagkakita sa sugatang mukha ng kanyang kapatid ay labis itong nag-alala, ngunit nakaramdam ng ginhawa si Gaso dahil hindi na niya kailangang magpanggap na si Makabe. Habang patuloy na nagsasanay ng husto si Makabe, hindi siya makapaniwala na pumayag si Aki na makipag-date sa kanya. Nang tawagin siya ng kanyang nakababatang kapatid para maghapunan, sobrang nagulat siya kaya nahulog siya sa sahig, ngunit hindi pa rin siya lubos na nakakabawi mula sa gulat. Kinabukasan sa paaralan, may nagtapat ng nararamdaman kay Makabe na isang babae. Napagtanto ni Makabe na papalapit na ang Pasko, at ang mga babaeng ito ay aktibong naghahanap ng mga boyfriend. Sa makatuwid, hindi siya nag-atubiling tanggihan ito dahil kasama na niya si Aki. Nakakagulat, naramdaman ng babae na sobrang lungkot niya kaya handa siyang maging pangalawang tao sa isang relasyon, na nag-iwan kay Makabe na nakararamdam ng kawalan ng magagawa at sinusubukang humanap ng paraan para makatakas. Inakala niyang ligtas na siya, ngunit hindi niya inaasahang makakasalubong si Fujinomiya. Kaya lumalabas na alam niya ang tungkol sa pakikipag-date ni Makabe kay Aki dahil kasalukuyang alam na ng lahat sa paaralan ang balitang ito. Gayunpaman, napansin ni Makabe na tila nagseselos si Fujinomiya dahil nagtapat ito sa kanya noon. Humingi ng paumanhin si Makabe, ngunit nanatiling optimistiko si Fujinomiya, naniniwala na sa huli ay mababawi niya si Makabe mula kay Aki. Habang nasa klase, nagsimulang mag-alala si Makabe kung paano magiging takbo ng date kasama si Aki. Bigla siyang nakatanggap ng text message mula kay Aki na humihiling sa kanya na ibili siya ng tanghalian.
Sa oras ng tanghalian, naranasan ni Makabe ang desperasyon dahil kailangan niyang makipagsiksikan sa dami ng tao para bumili ng pagkain at bukod pa rito ay hiningan siya ni Aki na bilisan. Kaya buong tapang na nakipagsiksikan si Makabe para lamang malaman na ang taong nagbebenta ng pagkain ay si Gaso, na ikinagulat niya. Nagtatrabaho doon si Gaso para kumita ng dagdag na pera. Noon ibinunyag ni Gaso na nagpanggap siyang Makabe pangunahin na para manghiram ng pera sa pamilya ni Aki. Sinisi rin niya si Makabe sa pagsuntok sa kanya kanina. Pero dahil doon, mas komportable na ang pakiramdam ni Gaso ngayon dahil hindi na niya kailangang magpanggap na si Makabe. Bigla, hiningi ni Gaso na managot si Makabe para sa kanya, na nag-iwan sa binata na gulat at hindi ninais na sumunod. Sa huli, nagawang magdala ni Makabe ng pagkain para kay Aki, na nagpagalit dito dahil huli na siyang dumating. Bigla namang sinimulang pilitin ni Aki si Makabe na kumain pa para magmukha siyang matabang batang lalaki noon, na nagpadama kay Makabe ng pagkapahiya. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi siya kailanman kinamuhian ni Aki. Bigla-bigla, sumugod si Makabe patungo kay Aki, na nagpadama sa kanilang dalawa ng pagkailang. Inakala ni Aki na hahalikan siya nito, ngunit pagkatapos ay lumitaw si Yoshino, na naging sanhi ng pamumula ni Makabe at pagtakbo palayo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Makabe na ang taong tumawag sa kanya na Piggy ay hindi si Aki, kundi si Yoshino. Kaya naman, noong hapon na iyon, nakipagkita si Makabe kay Yoshino sa parke. Habang naghihintay, biglang lumitaw si Yoshino, na nagpagulat sa kanya. Lumalabas na hindi sinabi ni Makabe kay Aki ang tungkol sa mga pagkakamali ni Yoshino sa nakaraan. Nakaramdam ng pagkabalisa si Makabe dahil hindi niya alam kung paano lalapit sa pakikipag-date kay Aki. Kaya nakiusap siya kay Yoshino na tumulong. Ibinunyag naman ni Yoshino na ang kaarawan ni Aki ay sa ika-24 ng Disyembre, nakasabay ng Pasko, na nagpasaya kay Makabe dahil maaari siyang magplano ng selebrasyon ng kaarawan para kay Aki. Gayunpaman, binanggit ni Yoshino na hindi na sila magkakaroon ng pribadong ugnayan pa, na nagpaisip sa kanya kung bakit. Kinaumagahan, nagpanggap si Makabe na hindi alam ang kaarawan ni Aki, ngunit si Aki na mismo ang nagbanggit nito. Nagmungkahi naman si Makabe na mag-organisa ng selebrasyon ng kaarawan para sa kanya. Bagamat medyo nahihiya, pumayag naman si Aki dito. Pagdating ng gabi, napagtanto ni Makabe na hindi niya makukuha ang tulong ni Yoshino, kaya kailangan niyang planuhin ang date ng mag-isa. Tinanong niya si Chanatsu kung ano ang gagawin nito kung mayroon itong Christmas date, ngunit nagpanta siya ito tungkol sa pakikipag-date sa isang prinsipe sa isang kastilyo. Biglang dumating ang lolimom. Na-curious sa sitwasyon, napagtanto ni Makabe na walang makakatulong sa kanya, kaya nagpunta siya sa kanyang kwarto. Gumamit siya ng kanyang huling baraha at sinimulang basahin ang lahat ng kanyang mga romance novel, ngunit hindi ito nagbigay ng anumang kapaki-pakinabang na kaalaman. Samantala, pumipili naman si Aki ng kanyang isusuot para sa date. Kinaumagahan, tinanong ni Makabe si Kojiro kung mayroon bang paraan para matulungan siya. Kaya itinuro ni Kojiro si Makabe sa isang napakagandang bakery. Parehong nagsimulang maghanda sina Makabe at Aki para sa kanilang date. Sa wakas, dumating ang Pasko, at naghihintay si Makabe kay Aki. Sa kanyang pagkagulat, lumitaw si Aki na mukhang napakaganda salamat kay Yoshino, na siyang pumili ng kanyang isusuot. Nanood sila ng sine, at naalala ni Makabe na noong huli silang nanood ng sine, malayo ang upuan nila sa isa't isa. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili ni Aki na umupo mismo sa tabi niya. Habang nanonood sila ng sine, nasa bahay pa rin si Yoshino at nagtatrabaho. Biglang dumating ang kanyang nakatatandang kapatid at binigyan siya ng bagong outfit. Pagkatapos ng sine, naiyak si Aki, kaya iminungkahi ni Makabe na kumain naman sila pagkatapos. Gayunpaman, nang dumating sila sa isang bakery, nasunog pala ito. Ipinagpatuloy nila ang paghahanap sa iba pang mga bakery, ngunit sarado na ang lahat. Pagdating ng hapon, wala pa ring mahanap na makakainan si Makabe. Sa kabila nyon, determinado siyang ilabas si Aki para maghapunan. Bigla namang naalala ni Makabe at sinabing, bakit hindi ka nalang pumunta sa bahay ko? Nang gabing iyon, dinala ni Makabe si Aki sa kanyang tahanan. Kung malalaman ng lolimom at ng kanyang nakababatang kapatid na nagdala siya ng girlfriend sa bahay, magkakaroon ng malaking gulo. Gayunpaman, hindi ito inintindi ni Aki. Ngunit nang dumating sila sa bahay, wala silang natagpuan doon. Lumalabas na ang dalawang miyembro ng pamilya ni Makabe ay nagpunta sa isang hot spring, kaya walang tao sa bahay.
Nangangahulugan ito na sina Makabe at Aki ay mag-isang magkasama. Sa France, naghahaponan si Muriel kasama ang kanyang nakatatandang kapatid, at ang makitang mas masaya ang kanyang kapatid kaysa dati ay nagpasaya ng husto sa kanyang kuya. Binigyan pa niya ito ng isang painting na iginuhit niya, inaanyayahan itong bumisita sa Japan kasama siya. Habang nakararamdam ng pagkailang sina Aki at Makabe na mag-isa sa bahay, sinubukan ni Aki na umaktong mahinahon at hiningan si Makabe na ipagtimpla siya ng tsaa. Gayunpaman, hindi alam ni Makabe kung saan makakahanap ng tsaa dahil ang bahay niya ay puno ng mga matatamis. Kaya nagpa siya si Aki na tulungan si Makabe. Ang dalawa ay nagsimulang magluto ng magkasama sa kusina. Kahit na pareho silang hindi marunong magluto, sa huli, pareho silang nakagawa ng tig-iisang cake. Bigla namang ginesto ni Makabe na subuan si Aki ng isang piraso ng kanyang cake, na nagpahiya rito ng kaunti. Pero ayaw asarin ni Aki ni Makabe, kaya kinain niya ang cake. Nang mapansin niyang masyadong matabang ang cake ni Makabe, binuhusan niya ito ng sobrang asukal, na ikinainis ni Makabe. Pagkatapos ay dinala niya si Aki sa kanyang kwarto. Sa loob ng kanyang kwarto, napansin ni Aki na puno ito ng gym equipment at mga litrato nila noong bata pa. Gustong sabihin ni Makabe kay Aki na ayaw na niyang bumalik sa pagiging matabang bata. Biglang silang dalawa ay natisod at natumba, na naging sanhi ng kanilang pamumula. Mabilis na sumugod si Makabe sa banyo para magtago. Habang nakararamdam si Aki ng pagkadismaya at nag-iisip kung ano ang ginagawa ng tangang ito, nagpadala si Makabe ng mensahe kay Aki. Nag-text si Makabe kay Aki na hilingin na kunin ang regalo para sa kaarawan sa bulsa ng kanyang jacket at sinabihan si Aki na umuwi na muna. Lumalabas na napagtanto ni Makabe na baka dumaranas siya ng isang kakaibang sakit at natatakot na mahawa si Aki. Umuwi si Aki, at tinanong ni Yoshino kung naging maayos ba ang date, ngunit hindi maipahayag ni Aki ang kanyang nararamdaman dahil hindi niya sinasadyang natagpuan ang revenge diary ni Makabe. Kinaumagahan, agad na nagpunta si Makabe sa doktor, ngunit sinabi ng doktor na mayroon lamang siyang normal na hives, bunga ng sobrang stress na nararanasan niya ngayon. Pauwi na siya, naisip ni Makabe si Aki, naniniwalang siya ang kasalukuyang pinagmumulan ng kanyang stress. Samantala, pinag-uusapan nina Futaba at Kojiro ang kanilang mga plano para sa bagong taon nang makita nila si Makabe at inanyayahan itong sumama sa kanila. Sa panig naman ni Aki, pinag-iisipan pa rin niya ang kakaibang ugali ni Makabe sa kanyang revenge diary. Maging si Yoshino ay nakitang napakakakaiba ng ugali ni Aki. Pumayag naman si Makabe sa plano para sa bagong taon nina Futaba at Kojiro. Pero nang gusto nilang imbitahan si Aki, mabilis siyang nakahanap ng dahilan para iwasan ito. Kaya nagpa siya silang imbitahan si Fuji sa halip. Habang tinitingnan ni Fujinomiya ang mga litrato noong bata pa na kinuha kasama si Makabe, lumalabas na ipinakilala siya ng lowly mother ni Makabe sa kanya noong bata pa sila. Nang makitang medyo mahihiyain ito, binigyan siya ni Makabe ng isang hita ng manok. Bigla namang nakatanggap si Fujinomiya ng text na nag-invite sa kanya sa New Year's outing. Kinabukasan, muli silang nagtipon-tipon. Nagtaka si Fujinomiya kung nasaan si Aki. Nagsimula sila sa pagbisita sa isang dambana para sa swerte. Pagkatapos nyon, nagpunta sila para uminom ng milk tea. Sunod naman ay nagbadminton silang magkakasama. Nakakagulat, lumabas na napakahusay pala ni Fujinomiya sa badminton. Dahil dito, natalo si Kojiro at nagkaroon ng mga guhit sa mukha. Sa huli, ang mga mukha ng lahat ay nagkaroon na ng guhit. Natuwa naman si Makabe na makitang may pintura ang mukha ni Fuji. Sa gabi, habang pauwi na sila, napansin ni Makabe na wala na siyang hive sa kanyang mga kamay. Sa wakas, bumalik na sa paaralan si Makabe. Simula noong gabi ng Pasko, hindi na niya muling nakatagpo si Aki. Bigla niyang nakita si Yoshino, ngunit malamig ang pakikitungo nito sa kanya, na nag-iwan kay Makabe na naguguluhan. Pagkaalis niya, hindi sinasadyang nakasalubong niya si Fujinomiya sa ospital, na nag-alala rito. Sa pag-aakalang baka may sakit si Makabe, kaya inanyayahan ni Fujinomiya si Makabe sa kanyang bahay. Hindi inaasahan, ang housekeeper ni Fujinomiya ay tila napakaingat sa paligid ni Makabe. Natatakot siyang baka saktan muli ni Makabe ang nararamdaman ng kanyang amo. Sa puntong ito, tinanong ni Fujinomiya si Makabe kung ano ang problema sa kanya. Kaya naman, ipinaliwanag niya rito na tuwing nakararamdam siya ng pressure, nagkakaroon siya ng hives. Napagtanto ni Fujinomiya na ang kondisyon ni Makabe ay burnout syndrome,
at ang dahilan kung bakit siya nasa ilalim ng pressure ay dahil minumulto siya ng nakaraan, at hindi talaga gusto si Aki. Ikinagulat ito ni Makabe. Isinalaysay ni Fujinomiya ang kwento mula sa kanilang pagkabata kay Makabe, ngunit wala siyang maalala. Kung mali ang sagot niya, bubugbugin siya ng housekeeper ni Fujinomiya. Sa puntong ito, nagtanong si Fujinomiya, naaalala mo ba noong tinanggihan mo ang pagtatapat ko sa bahay na ito noon? Napagtanto ni Makabe na hindi ito sumuko kailanman, na ikinagulat niya. Noong hahalikan na sana ni Fujinomiya si Makabe, agad siyang pinigilan ng housekeeper, na naniniwalang sinusubukan ni Makabe na akitin ang kanyang amo. Lumalabas na sinusubukan lang pala ni Fujinomiya si Makabe para makita kung magkakaroon pa rin ito ng hives. Gayunpaman, napagtanto ni Fujinomiya na nasa ilalim din ng pressure si Makabe kapag nasa paligid niya ito. Pauwi na sila, nakatanggap si Makabe ng text message mula kay Aki, at nagdadalawang isip siya kung magpapatuloy pa ba kay Aki. Pagkatapos ay napansin niyang nadapa si Yoshino, kaya nagmadali siyang tumulong dito. Samantala, nagugutom naman si Aki at naghihintay kay Yoshino na dalhan siya ng pagkain. Nang makita ni Yoshino si Makabe, sinubukan niyang tumakbo palayo, ngunit dahil sa kanyang sugatang binti ay nahihirapan siya, kaya binuhat siya ni Makabe. Hindi inaasahan, sinuntok niya ito mismo sa mukha. Lumalabas na ito ang kanyang self-defense technique kapag humaharap sa mga potensyal na harasser. Kahit na ayaw niyang tanggapin ang tulong ni Makabe, sa huli ay kailangang hilingin ni Yoshino kay Makabe na buhatin siya pabalik. Para naman sa tatlong crazy fangirl na kaibigan ni Aki, hindi nila matanggap ang katotohanang nakikipag-date si Aki kay Makabe. Naniniwala sila na nalinlang si Aki ni Makabe, na nag-iwan sa kanila na medyo malungkot. Biglang dumating si Aki, na nagpadama sa kanilang lahat ng pagkailang at hindi sigurado kung paano lalapit dito. Sa panig naman ni Makabe, buhat-buhat niya si Yoshino pauwi, at napansin niyang nakatingin ang lahat sa kanya, na naging sanhi ng kanyang pamumula. Inisip naman ni Yoshino na dahil iyon sa sobrang bigat niya. Iminungkahi niya na dalhin siya ni Makabe sa isang malapit na parke para magpahinga muna. Lumalabas na nakasuot siya ng palda, kaya malalantad ang kanyang damit na panloob kung itutuloy ni Makabe ang pagbuhat sa kanya ng ganoon. Kaya ibinigay ni Makabe ang lahat para tumakbo patungo sa parke. Samantala, ine-enjoy pa rin ni Aki ang mga pastry kasama ang kanyang tatlong matalik na kaibigan, ngunit hindi nila maisip kung paano siya tatanungin tungkol sa relasyon niya kay Makabe, na nagparamdam kay Aki na napakakakaiba nila. Hindi na natiis ng lowly friend ang tensyon at nagtanong, nakikipag-date ka ba kay Makabe? Ang tanong na ito ay nagpamula kay Aki, at napagtanto nilang lahat na totoo nga ito. Sa panig naman ni Makabe, dinala niya si Yoshino sa parke. Bagamat masakit ang kanyang binti, hindi niya pinayagan si Makabe na hawakan siya. Nang hindi niya alam kung paano sisimulan ang usapan, nagtanong si Yoshino kung talaga nga bang pinaalis niya si Aki sa kanyang kaarawan, na nagpabalisa kay Makabe at naghanap ng lahat ng posibleng paliwanag. Gayunpaman, pinisil ni Yoshino ang kanyang pisngi, iginiit na hindi na niya dapat itrato si Aki ng ganoon muli. Biglang nakaramdam si Makabe ng isang bagay na napakakaiba kapag hinahawakan niya si Yoshino. Kaya nagpasya siyang subukang yakapin si Yoshino, na nag-iwan dito na napatitig ng ilang segundo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Makabe na nang hawakan niya si Yoshino, hindi na siya nagkaroon ng hives, at naramdaman niyang mas masaya siya kapag malapit sa kanya. Hindi inaasahan, nauwi ang lahat sa pagkakabanggaan ng kanilang mga ulo at pagkawala ng malay ni Makabe. Sa pag-uwi ni Aki, bigla niyang nakatagpo si Gaso muli. Sa puntong ito, nakabawi na si Makabe ngunit hindi nakita si Yoshino sa paligid. Nag-iwan din ito ng mensahe para kay Makabe na nagsasabing magpanggap na parang walang nangyari, na lalong nagpalito sa kanya kung pipiliin ba si Aki o si Yoshino. Inanyayahan naman ni Gaso si Aki sa isang kafe para humingi ng paumanhin sa kanyang ginawa. Alam ni Aki ang mga sirkumstansya ni Gaso at hindi na ito sinisisi. Hinangaan ni Aki si Gaso sa tunay na pagmamahal sa kanyang kapatid. Habang nagdadalawang isip pa rin si Aki tungkol sa revenge diary ni Makabe, pinayuhan ni Gaso si Aki na huwag linlangin ang sarili nitong puso at hinikayat itong harapin ang tunay nitong nararamdaman. Dahil sa pag-uusap na ito, naramdaman ni Aki na mas komportable siya. Nang bumalik siya sa bahay, nakita ni Aki si Yoshino na naghahandang ebendahe ang kanyang sugat. Kaya sinabi ni Aki sa kanya, hayaan mong tulungan kitang ebendahe ito.
Pero kapag hinuhubad ni Yoshino ang kanyang sapatos, napansin ni Aki ang isang malaking pasa sa kanyang paa, na nagpaisip sa kanya kung ano ang nagudyok kay Yoshino na maglakad pa uwi sa ganoong sakit. Kaya naman, tinulungan siya ni Aki na ibendahe ito. Ang pagkakita sa pag-aalala ni Aki ay lalong nagpatindi sa paninisi ni Yoshino sa sarili, dahil alam niya ang nararamdaman ni Makabe para sa kanya. Kinabukasan, nang pumasok si Makabe sa paaralan, nakita niyang tumatakbo si Yoshino patungo sa kanya at niyakap siya. Nagulat si Makabe nang mapagtantong isa lamang itong panaginip. Nang sumunod na araw, hindi mapigilan ni Makabe na isipin ang panaginip na iyon at nagsimulang mag-isip kung mayroon ba siyang tunay na nararamdaman para kay Yoshino. Nang dumating siya sa klase, nakita niya na ang kanyang mga babaeng kaklase ay napumipili na ng iba't ibang uri ng chocolate. Kaya napagtanto ni Makabe na papalapit na ang Valentine's Day. Pinag-iisipan naman ni Kojiro kung paano siya nagmumukhang mas maton dahil nakakakuha siya ng atensyon mula sa maraming babaeng estudyante. Samantala, determinado naman si Futaba na bigyan si Makabe ng tsokolate, ngunit bigla niyang naalala na magbibigay din ng regalo si Aki sa kanya. Sa panig naman ni Aki, ine-explore din niya ang lasa ng iba't ibang mga tsokolate. Napagtanto ni Yoshino na naghahanda si Aki para sa Valentine's Day. Kaya iminungkahi niya kay Aki na dapat siyang gumawa ng tsokolate para kay Makabe ng mag-isa para mas maging masaya ito. Sinunod naman ni Aki ang payo at nagsimula sa kusina, ngunit medyo clumsy siya. Samantala, nag-eehersisyo pa rin si Makabe nang biglang pumasok ang kanyang nakababatang kapatid at hiniling sa kanya na tikman ang tsokolateng ginawa nito. Gayunpaman, tumanggi si Makabe na kainin ito dahil ang isang piraso lang nito ay katumbas na ng daan-daang push-ups niya. Sa puntong ito, nagtagumpay si Aki sa paggawa ng isang batch ng cookies dahil hindi siya makagawa ng mga tsokolate. Nagtanong naman si Aki kay Yoshino, gumagawa ka ba ng mga tsokolate para ibigay sa isang tao? Naguluhan naman si Yoshino doon. Sa wakas, dumating na ang Valentine's Day, na nagpasaya ng husto sa mga lalaking ito dahil lahat sila ay nakatanggap ng mga tsokolate mula kay Futaba. Samantala, nag-aalala naman si Kojiro kung paano magbibigay ng tsokolate kay Fujinomiya. Naglakas loob siya at nagmadali para magbigay ng regalo dito. Nang makitang tinanggap nito ang kanyang regalo ay nag-iwan kay Kojiro sa isang estado ng pagkalito. Bigla namang dumating din si Aki. Agad namang sinabi ni Fujinomiya, malamang na naghahanda ka ring magbigay ng isang bagay kay Makabe, tama. Dahil dito, nahiya si Aki, ngunit pareho silang hindi nakalimot na asarin ang isa't isa. Si Makabe naman ay nalula sa mga regalo mula sa ilang iba pang mga babae at hindi alam ang gagawin sa lahat ng iyon. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Aki na humihiling sa kanya na pumunta sa storage room. Kaya mabilis na tumakbo si Makabe sa storage room. Nang makitang marami siyang regalo ay nagselos si Aki, at hindi na niya gustong bigyan ito ng regalo. Kaya sinubukan ni Makabe na makiusap, at pinatawad naman siya ni Aki. Napagtanto naman ni Makabe na nagbuhos ng maraming pagsisikap si Aki sa paggawa ng cookies para sa kanya, kaya hindi niya inintindi kung medyo mataba ang hitsura ng mga ito. Kinabukasan, may plano silang lumabas, ngunit nahuli si Makabe gaya ng dati. Nakasanayan na ito ni Aki at pinatawad siya, kaya lumabas sila para kumain at nagkaroon ng magandang oras. Pagbalik sa bahay, pinag-usapan ng nakababatang kapatid ni Makabe at ng lowly mom ang bago nitong girlfriend at napansin na mula nang magkaroon siya ng girlfriend, mas marami na siyang kinakain. Habang nakararamdam ng pagkailang si Makabe dahil sobra ang kinain niya ngayong araw, kaya agad niyang naisip na mag-ehersisyo para matunaw ito. Gayunpaman, nauwi ito sa kanyang pagsusuka. Ang hindi inaasahang kilos na ito ay naging dahilan para mas magustuhan pa ni Aki si Makabe dahil napagtanto niyang nagbabago ito para sa kanya. Nang sumunod na araw, hindi sinasadyang nakita ni Fujinomiya si Yoshino na kumakain mag-isa. Lumalabas na kasama ni Aki si Makabe, kaya hindi na niya gustong abalahin sila. Samantala, nakatuklas si Makabe ng isang magandang pastry shop at inanyayahan si Aki na bisitahin ito ng magkasama. Sa sandaling ito, lumapit si Fujinomiya kay Makabe. Tinanong niya si Makabe, mayroon ka pa bang hives? Ngunit itinago ni Makabe ang lahat ng iyon, hindi ninais na malaman ni Aki ng hindi inaasahan. Pagkatapos ng paaralan, nakipagkita si Fujinomiya kay Aki at biglang hiningan si Aki na makipag-break kay Makabe, na nag-iwan kay Aki na nakararamdam ng pagkailang dahil napagtanto rin ni Aki na hindi siya mahal ni Makabe. Nakatali lang siya sa nakaraan. Ngunit nagtataka si Fujinomiya bakit nakikipag-date pa rin si Aki kay Makabe.
Sinabi naman ni Aki, dahil gusto ko siya. Kahit nakita na niya ang revenge diary ni Makabe, ngunit sa pagkakataong ito, determinado si Aki na huwag itong pakawalan, dahil marami na siyang ipinagbago salamat kay Makabe. Pagkaalis ni Aki, napansin ni Fujinomiya na narinig ni Kojiro ang lahat. Sa sandaling ito, naghihintay pa rin si Yoshino kay Aki sa labas. Bigla niyang napansin na tila napakasama ng loob ni Aki nang malaman niyang sinabi ni Fuji kay Aki na makipag-break kay Makabe. Nadismaya naman si Yoshino at gustong hanapin si Fujinomiya. Gayunpaman, pinigilan siya ni Aki dahil alam niyang hindi siya mahal ni Makabe. Bigla namang nakaramdam ng pagkakasala si Yoshino tungkol kay Aki, kaya nagpasya siyang sabihin kay Aki ang buong katotohanan. Sa pag-alam sa lahat, gumawa ng desisyon si Aki. Samantala, naglalaro naman si Makabe at ang kanyang kapatid sa snow at gumagawa ng snowman. Nang kumuha si Makabe ng litrato para ipadala kay Aki, inasar siya ng kanyang kapatid, na humihiling na ipakilala na ang kanyang girlfriend sa lalong madaling panahon. Habang papalapit na ang Valentine's Day, ang mga babae ay nasa sabik at mausisa kung sino ang magbibigay sa kanila ng mga regalo. Sabay namang nagtatanghalian sina Makabe at Aki. Binalak ni Makabe na imungkahi na pumunta si Aki sa kanyang bahay para tumambay, ngunit nag-aalinlangan siya kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng paaralan, agad na nahanap ni Kojiro si Fujinomiya para sabay na umuwi. Iniisip na si Fujinomiya ay baka pa ring masama ang loob tungkol sa pagpapayo kay Aki na makipag-break. Gayunpaman, sinabi nito sa kanya na wala siyang pinagsisihan sa pagpapayo kay Aki na makipag-break. Nang gabi habang nag-aaral, tinawagan ni Aki si Makabe at inanyayahan itong makipag-date sa darating na weekend. Biglang naalala ni Makabe na ang weekend na ito ay White Day. Dahil dito, natulala si Makabe, dahil wala pa siyang naihahanda. Kaya, agad siyang nagpunta para tanungin ang kanyang nakababatang kapatid kung ano ang dapat niyang ibigay kay Aki. Iminungkahi naman ng lollymom na mag-bake siya ng cake para sa kanyang girlfriend. Gayunpaman, kapag pumapasok siya sa kusina at nagsisimulang mag-bake, lahat ng kanyang mga cake ay nauuwi sa sunog at maitim. Sa kabila ng unang pagkakataon na pagkabigo, hindi sumuko si Makabe. Kinaumagahan, napansin ni Kojiro kung gaano ka-stress si Makabe tungkol sa pagpili ng regalo para kay Aki. Kaya nagpasya silang magpunta sa isang bakery ng magkasama pagkatapos ng paaralan. Hindi inaasahan, nakakita si Makabe ng isang bunny-shaped cake na kahawig ni Aki, at nagpasya siyang piliin ito. Nang umalis sila sa bakery, nagulat si Makabe nang malaman na bumili rin si Kojiro ng cake, na nagbabalak na ibigay ito kay Fujinomiya. Kinaumagahan, nakahanda na si Aki para sa kanyang date kasama si Makabe. Gayunpaman, naguguluhan si Makabe tungkol sa bakit pinili ni Aki na makipagkita sa kanya sa isang pharmacy. Lumalabas na gusto ni Aki na isama si Makabe para makipagkita sa kanyang mga dating kaibigan. Pagkakita kay Aki, agad na natakot ang lalaking nakasalamin. Nagtanong naman si Aki, nakikilala mo ba siya? Sa pag-alam na si Makabe ang matabang batang lalaki na binubuli nila noon, ikinagulat niya na makita gaano kalaki ang ipinagbago ni Makabe, at humingi rin siya ng paumanhin kay Makabe sa pagbubuli sa kanya noong bata pa sila. Nang gabi sa kanilang pag-uwi, napagtanto ni Aki na si Makabe ay naging mas malakas na. Noong pinuri niya ito, nagsimulang umiyak si Makabe dahil lubos siyang naantig sa ginawa ni Aki para sa kanya. Kaya naglabas si Makabe ng regalo para ibigay kay Aki, na nagpasaya rito ng husto. Bigla namang ibinalik ni Aki ang regalo kay Makabe at sinabing dapat na silang mag-break, na nag-iwan sa kanya sa gulat. Sa mga sumunod na araw, hindi pumasok si Makabe sa paaralan, na naging sanhi ng malaking pag-aalala sa kanyang mga kaibigan na hindi alam ang nangyari. Kapag nakikita nila si Aki na dumadaan, tumatakbo sila para magtanong at nalaman na ang dalawa ay nag-break na nga. Maging si Yoshino ay nagulat dito, na nag-iwan kay Yoshino na naguguluhan tungkol sa bakit ganoon ang ikinilos ni Aki. Ngunit sa pagkakataong ito, determinado si Aki at umalis na. Inisip naman ni Yoshino na baka may ilang hindi pagkakaunawaan, kaya nagpasya silang bumisita sa bahay ni Makabe. Noong hapon na iyon, ang buong grupo ay nagpunta sa bahay ni Makabe at nagulat nang malaman na ang pamilya ni Makabe ay medyo mayaman. Nakilala nila ang nakababatang kapatid ni Makabe, ngunit napansin nilang magulo ang bahay. Lumalabas na umalis ng bahay si Makabe pagkatapos ng insidenteng iyon, na nag-iwan sa kanyang ina na umiiyak sa kanyang kwarto. Ipinabatid naman ng kanyang kapatid sa kanila na nagpunta si Makabe sa kabundukan kung saan siya dating nagsasanay.
Dahil hindi nila mahanap si Makabe, wala nang mapagpipilian ang grupo kundi ang umuwi na muna. Bigla namang sinisi ni Yoshino si Fujinomiya sa pagdudulot ng sitwasyong ito sa pamamagitan ng paghihiwalay sa nararamdaman ni Naaki at Makabe. Kaya, si Yoshino ay sinaktan ni Fujinomiya dahil hindi siya umaktong ganoon. Bigla namang dumating si Aki at nagpas siyang magpaliwanag kay Yoshino. Habang nakatayo si Makabe sa bundok at naglilinis, hindi niya alam ang gagawin at sinunog pa ang regalong inihanda niya para kay Aki. Sa sandaling iyon, nagtatapat naman si Aki kay Yoshino. Iminungkahi ni Aki na bitawan na nila ang kanilang mga papel bilang master at servant at mag-usap bilang magkapantay dahil magkasama na sila simula noong bata pa sila at marami silang pinagsaluhang alaala. Sa sandaling ito, napagtanto rin ni Aki na may nararamdamang si Yoshino para kay Makabe. Napagtanto naman ni Yoshino na hindi na niya kayang magsinungaling pa, kaya kailangang aminin ito ni Yoshino kay Aki. Lumalabas na gusto na niya si Makabe simula pa noong mga araw na nagpaplano silang magkasama. Kaya agad na inutusan ni Aki si Yoshino na hanapin si Makabe at ipahayag ang tunay nitong nararamdaman. Habang tumatakbo si Yoshino para humabol sa huling subway train, naisip niya ang maraming sandali kasama si Makabe. Kinaumagahan, nag-aayos naman si Makabe ng panggatong nang maalala niya ang kanyang nakaraan. Habang naghahanda siyang tumakbo, bigla niyang nakita si Yoshino. Agad itong tumakbo para yakapin si Makabe, at hinalikan pa ito. Sa mga sumunod na araw, paalis na sana si Yoshino nang makasalubong niya si Aki. Nagtanong naman si Aki, makikipag-date ka, hindi ba? Na nagpahiya kay Yoshino at nagmamadali itong umalis. Nang umalis si Yoshino, nagsimulang magutom si Aki dahil walang tao sa bahay para magluto para sa kanya. Kaya naman, nagsimulang mag-aral si Aki na magluto at maghanda ng sarili niyang mga pagkain. Sa wakas, nagsimula na ang bagong taon ng pag-aaral. Nasa sabik naman si Futaba na malaman na magiging kaklase niya sina Fujinomiya at Kojiro. Nakakagulat, nasa klase rin nila si Gaso. Natuwa naman si Fujinomiya na maging kaklase si Yoshino ngayong taon. Bigla naman nilang natuklasan na sina Aki at Makabe ay nasa parehong klase rin, na nag-iwan kay Aki sa gulat. Habang nalilito si Aki, at si Makabe napaka-enthusiastic dahil ito ang unang taon na magiging magkaklase sila. Sa puntong ito, patuloy na umakto si Makabe ng napaka-natural sa harap ni Aki, na nag-iwan dito na nagtataka kung paano siya nakakapanatiling kalmado. Sa oras ng tanghalian, nagpunta si Aki sa storage room para magtanghalian ng mag-isa. Bigla namang sumulpot si Makabe at dinalhan siya ng pagkain. Hindi naintindihan ni Aki kung ano ang sinusubukang gawin ni Makabe. Kaya mabilis na tumakbo si Yoshino para kaladkarin si Makabe palayo sa ibang lugar dahil hindi niya naintindihan ang nangyayari. Nagpatuloy naman sa pagkain si Aki. Nang gabi pagbalik ni Yoshino sa bahay, nagulat siya nang makitang ipinaputol ni Aki ang kanyang mahabang buhok. Nagpaliwanag naman si Aki, gusto ko lang baguhin ang style ko. Bigla namang nagalit si Yoshino at tinawag na tanga si Aki at sinabing, inaasar ka lang namin. Hindi inaasahan, pinalabas niya si Aki at sinabihan siyang puntahan si Makabe. Sa sandaling iyon, nagpunta si Aki sa paaralan para makipagkita kay Makabe. Bigla siyang napansin ang isang sulat at napagtanto ni Aki na baka naghihiganti sa kanya si Makabe gaya ng dati. Kaya tumakbo si Aki para hanapin si Makabe. Napagtanto niya na lahat iyon ay mga lugar na may mga alaala nilang dalawa. Bigla namang namataan ni Aki si Makabe at gustong bumaba para pagalitan ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng habulan, sa huli ay nahuli ni Makabe si Aki. Sa puntong ito, iniisip ni Aki na nakikipag-date si Makabe kay Yoshino. Pero hindi naintindihan ni Makabe at sinimulang isalaysay ang nangyari noong gabing iyon kay Aki. Lumalabas na noong gabing iyon, ipinagtapat ni Yoshino ang kanyang nararamdaman kay Makabe. Pero sa pagkakataong ito, nagpasya si Makabe na piliin si Aki. Kaya hindi nag-iibigan sina Makabe at Yoshino. Sa puntong ito, kababasa lang ni Aki ng sulat mula kay Makabe na nagsasabing, mag-date tayo, na ikinagulat niya dahil tinanggihan nito si Yoshino. At naintindihan din ni Aki ang nararamdaman ni Makabe para sa kanya. Bigla namang nagtanong si Aki, maaari mo ba akong halikan? Na nagpamula ng husto kay Makabe. Pero sa huli, naglakas loob siya at hinalikan si Aki. Sa sandaling ito, dumating na ang prom night. Naalala ng lahat ang nakaraang taon noong sina Aki at Makabe ay gumaganap pa rin sa mga papel ni na Snow White at ng prinsipe. Para naman kay Fujinomiya, inasar niya si Yoshino sa pagkakatanggi nito kay Makabe.
Samantala, naghahanda naman sina Aki at Makabe na sumayaw ng magkasama. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.